Kapag oras mo na talaga. Pero kung hindi pa, ang tawag dyan ay himala. Ito ang naging pananaw naming magkakaibigan nang minsang makatanggap kami ng misyon galing sa isang mayaman na taga-Antique. Isang misyon na talaga namang nagbigay ng matinding aral at karanasan sa amin. Akala ko nga noon kabanong hindi na namin masisilayan pa ang liwanag ng kinabukasan. Pero dahil sa aming matinding pananalig sa paniniwalang kakayanin naming magtagumpay sa isang imposibleng laban, nagawa naming lagpasan ang pinakamatinding hamon sa aming buhay. Ang pabagsakin ang pinakamabangis na aswang ng Antique. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Randy, isang birador noon. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel, ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Hindi natin sila kakayanin kung sasabayan natin sila ngayon. Hindi rin tayo pwedeng umatras, no? Nakilala na nila tayo eh. Mukhang wala na tayong choice. Execute Plan B. Sigurado ka ba? Papalayo na tayo sa area. Delikado kung babalik pa tayo. Kung tatakbo lang tayo ng tatakbo, baka makarating na rin sila sa mga baryo. Mas delikado. Execute Plan B. Yun lang ang natitirang paraan para mapatay natin ang mga aswang na humahabol sa atin. Okay. Copy. Sige, let's do this! Pagod, sugat at gutom. Yun ang resulta ng pakikipagsagupaan namin sa mga aswang ng kapis ng halos 1 buong araw. Nagsimula kami ng tanghali, inabot na kami ng madaling araw, pero hindi pa rin namin sila napapatay. Pero kahit na ganon, hindi kami nawala ng pag-asa noong mga oras na yon. Sa halip, mas ginaganaan pa kami kapag nalalagay kami sa alanganing sitwasyon. Kabanong, mga birador kami ng aswang. Tubong kapis din. Hindi naman sa pagmamayabang pero pinanganak kaming may gintong kutsara sa bibig. Pero hindi karangyaan ang gusto naming landas. Sabay-sabay kaming nagdesisyon na pasukin ang buhay ng isang manunugis. Ang tungkulin ng isang manunugis ay naging sistema na rin namin sa halos 4 na taon naming ginagawa yon. At kung nasaan ang mga aswang, naroon din kami para tugisin at burahin sila sa mundo. Sige na, mauna na kayo. Bilisan nyo. Hindi, sabay-sabay tayo makakabalik sa area. Mauna na kayo. Namumulikat ang paa ko eh. Randy, tulungan mo muna si Brando. May bala pa naman ako rito eh. Lilibangin ko lang sila. Sinandal ko si Brando sa gilid ng puno. Paghawak ko sa binti niya ay parang naninigas na yon. Sa aming 3, siya talaga ang madalas na pulikatin. Kung minsan pa nga, ay kamuntikan na niyang ikamatay yon dahil muntikan nang umabot sa pagkalalaki niya ang pulikat. Habang pinagbababaril ni Kevin ang mga aswang, ginawa ko ang makakaya ko para makabalik sa normal ang binti ni Brando. Kahit ilang beses na kaming nakikipaglaban sa mga aswang, nung mga oras na yon ay aminado rin akong kinakabahan ako. Makalipas lang ang halos 3 minuto, naubusan na rin ng bala si Kevin. Sakto naman na umayos na rin ang binti ni Brando. Kahit iika-ika siya ay pinagpatuloy na namin ang pagtakbo. Hinabol kami ng mga aswang hanggang sa makarating na rin kami sa tinatawag naming Area 31.
na kung saan ay meron kaming naitanim na mga bomba, mga 31 piraso. Dahil kami ang nagkabit na mga yon, kabisado namin kung papaanong ilaga ng mga maninipis na taling nakaharang. Good luck mga ugly creatures! Dire-diretso ang mga aswang para lapitan kami at ilang sandali lang, sunod-sunod na pagsabog ang maririnig. Napatago na lang kami sa likuran ng malaking puno. Pagsilip namin ay nagtalsikan na ang katawan ng mga aswang. Ang iba naman ay nagliliyab. Sa isang iglap, napatay namin ang mga nilalang na talagang nagpahirap sa amin ng buong araw. See? Palaging effective ang plan B. Kung yung plan D siguro ang naging plan A, hindi na siguro tayo tatakbo ng sobrang layo. Mali ka dyan. May dahilan kung bakit naging plan A ang A at kung bakit naging plan B rin ang B. Dahil palagi mas better ang plan A kesa sa plan B. Nagkataon lang na mas maraming chance na pumalpak ang plan A, kaya tayo nagpa-plan B. Isipin mo na lang na kaya ka nagiging second option ay dahil may mas gwapo sa'yo. Parang yung ginawa sa'yo ng dati mong syota. Manahimik ka nga. Di naman yung konektado rito eh. Binibigyan lang naman kita ng example. Ang mahalaga ngayon, natapos natin ng maayos ng misyon na pinapagawa sa atin ni Konsyal. Sa ngayon, wala nang angka ng aswang ang naninirahan dito sa Capiz. Makakapagpahinga na tayo at maghintay na lang kung kailan may babagsak uli na misyon para sa atin. Napatingin uli kami sa mga nagliliyabang katawan ng mga aswang. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ko, Kabanong. Matapos sa mga pangyayaring yon, umuwi na muna kami sa bahay na inuupahan namin. Malayo yon sa mga pamilya namin para na rin walang makikialam sa kung anuman ang inaatupag namin sa buhay. Tutol kasi ang pamilya namin sa aming mga ginagawa. Mas gusto nilang ilagay kami sa mundo ng pagninegosyo. Pero noon pa man, hindi namin nakikita ang sarili naming nagpapakalunod sa yaman. Nabuo lang naman ang interes namin sa pagiging birador ng aswang mula nang makilala namin ang isang matandang lalaki. Kung nabubuhay lang siguro si Master Oteng, nasaksihan niya sana kung paano natin nagagawa ng maayos sa mga misyon, no? Kulit kasi, sabing alagaan ng sarili, puro inom ang ginawa. Ayan, patay. Buti na lang kamo, bago niya tayo iwan naituro na niya lahat ng nalalaman niya sa atin. Tingin ko, yun talaga ang huling misyon niya ang maipasa sa atin ng mga nasimulan niya. Nakakamiss din, no? Magtatatlong taon na pala mula nang pumanaw siya. Pero parang kahapon lang. Tingin ko, masaya naman si Master Oteng kung nasaan man siya. Basta tayo rito sa lupa, ipagpapatuloy natin kung ano man ang nasimulan niya rito. Pero, hindi ba kayo hinahanap sa inyo? Malagi na akong hinahanap sa amin. Wala namang bago Ako, parang wala na silang pakialam. Good thing na rin kasi hindi na ako mangangamba na baka bigla na lang akong dukutin sa labas at ibalik sa amin. Huwag ka pakampante Baka mamaya kunwari lang na wala silang pakialam para lumabas ka sa lungga mo. Yun lang. Ikaw Randy, balita sa'yo. Banas na banas ang tatay ko. Kasi akala niya nung nakaraan uuwi na ako. Pero sinabi ko lang yun para hindi nila ako mapigilan sa misyon natin. Ito tanong lang naman Hindi naman sa ayaw ko na Pero hanggang kailan ba tayo magiging birador ng aswang? Di hanggat may aswang at kaya pa nating lumaban, hindi tayo titigil. Mas gusto ko na yung ganitong buhay kaysa maging businessman. Nakaka-boring kaya. Pera lang ang meron ka pero wala kang kalayaan. Sobrang stressful pa. Yan ang balak natin ngayon. Kagaya nga ng sinabi ko, magpahinga na muna habang wala pang natatanggap na bagong misyon. At kumuha ng panibagong 3210. Wala na tayong pang-contact Kailangan natin ng cellphone. Matapos naming mag-inuman, ay nakatulog na rin kami. Kinabukasan, balik kami sa normal naming buhay. Ang buhay na parang pangkaraniwang tao lang. Nakikihalubilo sa kung sino-sino. Naglalaro ng bilyar, namamasyal at kung ano-ano pa. Baka nagtataka kayo kung bakit 3210 pa ang cellphone namin. Siyempre, matagal na panahon na ang pangyayaring ito. Mga taong 2002. Lumipas ang 1 linggo,
Wala kaming ibang ginawa kundi ang magliwaliw. Malayo sa stress na dinudulot ng mga sarili naming pamilya. Bulok na yata itong sasakyan natin eh. Mukhang kailangan na talaga natin bumili ng bago. Sus, kayang-kaya pang ayusin yan. Ang dami ng pinagdaanan ng sasakyan na to tapos papalitan mo lang ng basta-basta. Oo naman. Di ba ganun din ang ginawa ng... Ng dating syota ko. Diyos ko, wala ka na bang pwedeng ipang-asar sa akin? You're so corny, dude. Oo, tama na yan ha. Baka magkapikunan na naman kayo. Oh, ayos na pala eh. Buti naman. Buryong-buryong na ako rito sa kalsadang to eh. Puro polusyon. Papasok na sana kami sa loob ng sasakyan para umalis. Pero laking gulat namin nang biglang may babaeng dumating at nauna na sa amin. Umupo siya sa front seat. Habang kami, natameme at hindi agad nakatugon sa ginawa niya. Iusap, ihatid niyo na lang ako kung saan. Anong tingin mo sa amin? Taxi? Sino ka ba? Ako si Celeste, pakiusap. Ihatid niyo ako sa kung saan pwede. Basta malayo rito. Ano ba problema mo? Nakakaabala ka eh. Trip mo ba kami? Uy, kalma. Sasapakin mo kaagad eh, babae yan. Miss, may humahabol ba sa'yo? Oo, merong humahabol sa akin. At kapag nahuli nila ako, baka ibalik lang nila ako sa amin. Sinasabi mo bang yung humahabol sa'yo mga taga sa inyo? Hinala ko. Tauhan sila ng dad ko. Kaya please, ilayo niyo ako dito. Bakit ka tumakas sa inyo? Personal na dahilan. Hindi ka namin pwedeng tulungan kung wala kaming alam sa nangyayari. Bakit ka tumakas sa inyo? Okay, fine. Tumakas ako sa amin kasi balak akong ipakasal ni dad sa isang mayamang Bombay. Ayaw kong maikasal doon kasi hindi ko naman yun kilala eh. Higit sa lahat, hindi ko naman siya mahal. Wow! Parang pelikula. Galing gumawa ng kwento ah. Nagtatanong-tanong kayo tapos ayaw niyong maniwala. Pre, mukha naman nagsasabi ng totoo eh. Mukhang mayaman talaga oh. Tingnan nyo naman yung kutis. Randy, kung sakali mang totoo na tumakas yan sa kanila, mas lalong hindi natin yan pwedeng tulungan. Wala namang kinalaman ng tungkulin natin dyan eh. Baka mapahamak pa tayo dyan. Baka makabala pa yun sa paparating nating misyon. Hindi natin kilala ang pamilya ng babaeng yan. Malay mo, kakilala yan ng pamilya natin. Magkaroon pa tayo ng koneksyon ulit sa mga tinakasan din natin pamilya. O baka naman mamaya, mga bigating sindikato pa lang mga yan. Dinadali pa tayo. Hindi kami sindikato. Walang ganun sa pamilya namin. Pasensya na miss ha, pero may punto ang kasama ko eh. Hindi niyo ako tutulungan? Malamang hindi. Madamay pa kami dyan. Problema ng pamilya mo yan. Sigurado ba kayo na hindi natin siya tutulungan? Kawawa naman yun. May kakasal siya sa lalaking hindi naman niya mahal. Magiging kalbaryo lang ang buhay niya kapag nagkataon. Buti pa siya nakakaintindi. Pero kami, hindi. Pasensya na talaga. Ayaw lang naming madamay sa problema ng isang pamilya na pwede namang ayusin. May mga bagay din kaming sinasaalang-alang. Masisira ang mga yun kung makikialam kami. Sige na, lumabas ka na dyan. Wala nang nagawa ang babae, Kabanong. Lumabas ito ng sasakyan habang napapakamot pa sa ulo. Sinubukan niya pa kaming kumbinsihin pero hindi na nagbago ang isipan ko. Kung wala lang kaming iniisip na tungkulin, pwedeng-pwede naman namin siyang tulungan. Pero kahit na anong sitwasyon, tungkulin ang palagi naming inuuna. Nagulat na lang kami nang biglang may dumating na sasakyan at tuminto yun sa gilid namin. Bumukas ang sliding door ng van at mabilis na dinakma ang babae. Ipinasok siya sa sasakyan at agad na humarurot. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Napabuntong hininga na lamang kaming tatlo. Ay nako, bakit ba ganun ang mayayaman no? Gusto nilang pati ibang tao nadadamay sa problema ng pamilya nila. Parang mga pamilya lang din natin no? Dapat na lang sigurong tanggapin ng babaeng yon ang kapalaran niya. Sumakay na lang kami sa sasakyan at agad na rin bumiyahe pabalik ng bahay namin. Isang linggo na naman ang nakalipas. Ang buong akala namin ay mananatili kaming tambay at magpapasarap lang muna sa bahay. Pero pag uwi namin nung hapon, meron kaming nakitang sulat na nakalagay sa bakal na kahon sa gate namin. Bagong misyon.
Request ng isang mayamang negosyante ng antike. Antike? Hindi pa tayo nakakasama sa lupay na yan ha? Sakto, maraming ding aswang dyan no? Magkakaroon rin tayo ng dahilan para pumuksa ng aswang dyan. Oo, wag muna maging excited. Hindi pa natin alam ang buong detalye. O sige na, pack up na tayo. Lalarga agad tayo para kausapin ang kliyente. Wala kaming sinayang na oras, Kabanong. Basta misyon, nagmamadali kaming umalis palagi. Wala pa muna kaming mga dinadalang gamit. Kailangan kasi muna naming malaman kung ano ang buong kwento. Dahil katabi lang naman ng kapis ang antike, mga bandang gabi ay narating na rin namin ang address na ibinigay sa amin. Literal na mayaman ang kliyente namin. Bago kasi kami makarating sa pinakamansyon, may mahabang kalsada pa kaming dinaanan. Na base sa pagkakaalam namin, pagmamay-ari din ng kliyente namin yon. Hello, good evening. Ako ang head ng mga kasambahay rito at ako rin ang naka-assign para sumalubong sa inyo. Kilalanin niyo na lang akong Aling Tanya. Kayo ba si Randy, Brando at Kevin? Magandang gabi rin po sa inyo. Opo, kami nga po yon. Kami po yung tatlong pinadalhan ng request ni Don Teves. Ay maligayang pagdating dito sa mansyon. Sumunod na kayo sa akin at nang makita na ninyo si Don Teves. Pinapasok na rin nila kami. Kaunting lakad lang ay narating na rin namin ang kanilang guest room. Nadatnan namin ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok at ang isang lalaki na parang nasa edad 40 na. Unang tingin pa lang, alam na kagad namin na isa siyang Arabo. Oh, hello. Nice to see you. Maupo kayo. Maraming salamat po. Siya nga pala. Ako nga pala si Don Teves. At ito naman ay si Abdul, future madugang ko sana. Huwag na tayo daldal pa. Tayo usap agad ano pwede gawin sa problema. Oh, calm down, Abdul. Calm down. Mapag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Kaya nga narito ang mga tutulong sa atin. Ako iinip na eh. Pag ilang araw patagal, baka ano na nangyayari sa kanya. Ano po bang nangyari? I mean, ano ba talaga ang buong kwento at bakit nag-request kayo sa amin? I have a daughter sana na ikakasal rito kay Abdul. Pero nang malaman niya yon, bigla siyang umalis. Days after, merong nakakita sa kanya na pagala-gala siya sa sentro ng bayan ng Capiz. Sakto, meron akong kakilala sa Capiz na nagrekomenda sa inyo. Naisip ko na baka matulungan niyo akong mahanap at maibalik ang anak ko. Heto ang larawan niya. Tingnan niyo. Inabot niya sa amin ang isang pirasong picture ng isang babae. Nakatinginan kaming magkakaibigan nang makilala namin ang nasa larawan. Saka lang namin napagtanto na ang babaeng humingi sa amin ng tulong nung gabing yon ay ang babae rin palang pinapahanap ni Don Teves. Sandali lang. Kilala po namin tong babaeng to. Nakita na namin siya. Really? Saan niyo siya huling nakita? Isang linggong nakalipas sa sentro ng bayan ng Capiz. Tumatakbo siya. May humahabol daw sa kanya at kukunin siya. Humingi pa nga siya ng tulong sa amin hindi na kami nakialam nang malaman namin na problema ng pamilya pala. Sabi niya, yung mga humahabol daw sa kanya, mga tauhan mo para maibalik siya rito. Kaya hindi na kami nakialam. Mga tauhan ko? Yes, yun po ang sabi niya. Pero wala akong pinadalang tauhan para hanapin siya. Sa mga pulis ako lumapit. Kung ganun sino yung mga kumuha sa kanya? Di kaya may iba pang grupong dumukot sa kanya? May nakaway ba kayo sa negosyo? Wala naman. Lahat naman kaibigan ko. Isipin niyo pong mabuti. Kasi kung hindi niyo tauhan yon, ibang tao ang kumuha sa kanya. Wala talaga. Wala akong maisip. Sandali. Alam niyo ba kung anong tinatrabaho namin? Kasi parang hindi yata kami ang dapat niyong kinakausap. Kasi kami, kumikilos kami kapag merong aswang na sangkot sa problema. Alam ko kung anong tinatrabaho ninyo. Kaya ko nga kayo pinatawag dito kasi alam kong kayo lang ang may kakayahang makapaslang na mga aswang. Nagsaliksik ako tungkol sa inyo. Nasaan ang aswang sa kwento nyo? 3 days ago, gamit ang ibang numero, tinawagan si Celeste ni Tanya. Nasabi niya kay Tanya na nakatakas siya mula sa isang warehouse. Doon sa linya,
naririnig ni Tanya na may malalakas daw na parang angil ng mabangis na hayop. Kaya itong si Tanya, nagtanong. Ang sabi ni Celeste, hinahabol daw siya na matandang gustong kumuha sa kanya. Naisip ko, baka yung matandang yon ang aswang. Aswang ang humahabol sa kanya. Yun ang dahilan kaya naisip kong tawagan kayo. Hindi ko naman inakala na may iba rin kumuha sa kanya. Kung 3 days ago yan, tapos na yung pagdukot sa kanya niyan. Kung totoo nga aswang, baka yung dukot sa kanya sa sentro bayan ng Capiz, baka aswang din. Ay nako! Hindi, malabo yan. Kahit na mabilis ang mga pangyayari, malalaman namin kung aswang sila o hindi. Eh sino naman kaya ang mga taong yon? Hindi ko rin alam. Malabo pa ang lahat. Pero totoo ang sinasabi ko kanina. Kahit itanong niyo pa kay Tanya. Pwede ba namin makausap si Aling Tanya ngayon, Don Teves? Oo naman, sige. Naku, usap-usap na naman. Wala ba aksyon? Tagal naman. Paano kasal namin? Mawalang galang na ha, pero wala ka namang ginagawa eh. Manahimik ka na muna dyan. Kung ayos lang naman. Aba ako fiancé Celeste kaya ako dapat mayroong masabi. Stop! Hindi ito ang tamang panahon para mag-asaran. Randy, tama ba? Maaari niyong puntahan si Tanya sa kusina. Naroon lang naman siya. Abdul, halika. Doon na muna tayo sa itaas. Masyado kang mainit eh. Agad naman naming tinungo ang kusina nila. Saktong naroon na matandang babae na abalang-abala sa niluluto nito. Napangiti pa siya sa amin dahil akala niya ay kailangan namin ng pagkain. Aling Tanya, tama po ba? Oo, ako nga. Kakain ba kayo? Dadala ko kayo ng masarap na pagkain. Hindi po. Gusto lang sana po namin na makausap kayo tungkol sa pagkawala ni Celeste. Pagkasabi kong yun ay agad nang nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Bumakas agad ang pangamba at takot. Huminga siya ng malalim at naupo. Nabanggit sa amin ni Don Teves na tinawagan kayo ni Celeste. At habang nasa linya siya, narinig niyo raw po na merong humahabol sa kanyang aswang. Totoo po ba? Totoo yan. Dinig na dinig ko ang angil ng aswang. Pati na rin ang paghingal ni Celeste habang tumatakbo siya. Hindi ako maaaring magkamali. Alam ko ang angil ng aswang. Aswang talaga yon. Ang tanong kasi rito, bakit naman siya hahabulin ng aswang? May nakwento sa akin si Ma'am Celeste bago siya lumayas at bago mangyari ang lahat ng ito. Pwede niyo bang sabihin niya sa amin? Kailangan ng mga detalye eh. 2 buwan na ang nakakalipas. Pumunta si Ma'am Celeste sa Capiz para sa isang okasyon. Kinabukasan na siya nakauwi. Ang sabi niya, meron daw kasi siyang nakausap na matandang lalaki sa terminal. Nung una akala niya normal na matanda lang. Pero ang sabi sa kanya na matanda, gusto daw siya nito. Natipuhan ng matandang lalaki ang alaga ko. Siyempre, dalaga pa si Celeste. At sino naman ang papatol sa isang matandang lalaki na hindi niya nga kilala? Kaya tumanggi siya. Pag-uwi niya rito, kinuwento niya kaagad. Ako lang ang nasabihan niya, wala nang iba. Akala niya doon na matatapos yon. Pero ang sabi sa akin ni Celeste, may mga gabi raw na pumapasok daw sa panaginip niya yung matanda. Nakakatakot raw. Tapos ito, bago siya lumayas, nasabi niya rin sa akin na may umaali-aligid sa kanya. Hinala niya aswang daw yon. Kasi nakakarinig daw siya ng angil na parang aso. Tapos, eto, nangyari na. May humahabol na sa kanyang aswang. Ang tingin ko, talagang aswang yung matandang lalaki na nakilala niya sa isang okasyon. Natipuhan siya ng aswang. Malaki ang naitulong ng sinabi ni Aling Tanya sa amin dahil kasi doon, mas napagtibay namin na talagang may sangkot na aswang sa problema. Muli kaming nagkausap ni Don Teves. Nagkasundo na kami sa presyo at nangakong sasagutin niya ang lahat ng magiging gastusin namin. Inalok din niya sa amin ang pansamantalang tirahan ng bahay na nasa gilid lang din ng mansyon. Hindi na namin yung tinanggihan.
Makakatulong din kasi kung malapit lang din kami sa mansyon para mas madaling makausap si Don Teves. Pasensya na kayo ha. Kailangang umalis ni Don Teves. Ang dami na niyang kasing napabayaang trabaho sa opisina mula nang mawala si Ma'am Celeste. Alam niyo naman, ang buhay hindi dapat tumihinto sa isang problema lang. Ayos lang ba sa inyo itong bahay? Ayos lang naman po kami rito. Malinis nga po ang sala eh. Kada linggo kasi, ako mismo ang naglilinis dito. Hanggang taas yan. Dati kasi itong bahay ni Ma'am Celeste. Regalo sa kanya ng ina niya noong nabubuhay pa. Nang mamatay ang mama niya, umalis na siya rito at nagdesisyon na tumira kasama ni Don Teves. Sayang naman pala itong bahay kung hindi nagagamit. Malaki rin oh. Maganda para sa isang pamilya. Kaya nga, masaya ako na gagamitin nyo ito. Kasi kahit papaano natatauhan. Matagal niyo na po bang alaga si Celeste? Abay, oo naman. Bata pa lang siya, ako na ang yaya niya. Madalas parang ako na nga ang ina niya. Kasi ang nanay niya, abala rin sa negosyo katulad ng ama niya. Basta, kilalang kilala ko ang batang yon. Kaya nga, nalalaman ko kagad kapag hindi siya okay. Bukod po nun sa mga nasabi niyo sa amin, baka po meron pa kayong nakakalimutan na nasabi sa inyo tungkol sa mga aswang. Nako, wala na Yun lang talaga. Kahit nga ako rin, nabigla kasi may ganun na pala siyang karanasan na hindi namin alam. Kayo po, talagang naniniwala ba kayo sa mga aswang? Abay, oo naman. Tubong kapis din naman kasi ako. Bata pa lang ako namulat na ako na meron talagang aswang. Sa katunayan, may karanasan na kami sa aswang noon pa. Mahabang kwento, pero naniniwala talaga ako sa mga nilalang na iyon. Kaya nga sobra-sobra ang pag-aalala ko nang malaman kong hinahabol ng aswang si Ma'am Celeste. Huwag ko kayo mag-alala. Kami na ang bahala sa paghahanap sa kanya. Makakaasa kayong makakabalik siya ng ligtas dito. Tumango at ngumiti na lang ang matandang babae, Kabanong. Matapos niya kaming mailibot sa bahay ay iniwan na rin niya kami para makapagpahinga. Mga bandang hapon, nakatambay lang kami sa sala habang umiinom ng alak. Yung arabo kanina, nakakapikon no? Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit ayaw ng babaeng yun na magpakasal dun. Mas naiintindihan ha? Baka nakakalimutan mong ikaw nagsabi na huwag natin siyang tulungan. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kung sana tinulungan natin siya, hindi nalagay ang buhay niya sa panganib ngayon. Kung tinulungan natin siya, di baka wala tayong misyon ngayon. Kahit na ano pa man ang gawin natin, tulungan man o hindi, parehong tama yun. Pero hindi naman yun ngayon ang issue dito We need to do something para malaman kung saan ang matandang aswang na yun. Di simulan na natin buuin yung plan A to C. Bago pa tayo antukin, magsimula na tayo. Baka mamaya meron na namang magayang matulog dyan. Nung hapong ding yun, pinag-usapan namin ang mga unang hakbang na aming gagawin. Pagsabit ng kinagabihan, kahit na medyo nakainom, ay nagpaalam na rin kami kay Don Teves. Sisimulan na namin puntahan lahat ng posibleng pinagdalhan kay Celeste. Bumiyahe kagad kami patungong Capiz dahil sa hinalang naroon pa rin ang babae. Mag-aalauna na ng madaling araw nang makarating kami sa Capiz. Dala-dala na namin ang mataas na kalibre ng baril, ilang bomba at mga bagay na maaring makapatay sa mga aswang. Pinarada namin ang sasakyan sa gilid ng kagubatan. Pagbaba namin ay sandali naming sinuyod ang paligid. Based on the map, pag tumagos tayo sa gubat na to merong abandonadong warehouse. Wala tayong kasiguraduhan kung naroon nga si Celeste pero we need to check. Lahat ng warehouse ay iisa-isahin natin. Papasukin na natin tong gubat dahil mas mahirapan na tayong ipasok ang sasakyan sa daan na yon dahil sa mabatong daan. Now, execute phase 1, plan A. Copy! Sige, copy! Maingat ang ginawa namin paglalakbay sa gubat. Para kami mga sundalo na sasabak sa isang gera. Ang pagkakaiba lang, hindi nga rebelde o terorista ang hinahanap namin, kundi isang aswang na blanco pa ang pagkakakilanlan para sa amin. Aminadong kabado ako sa mga oras na yon, Kabanong. Mahirap kasi talagang gawin ng isang misyon kung walang sapat na impormasyon tungkol sa target. Kaya
Para sa amin, isang malaking sugal din ang misyon na aming tinanggap. Nagiwalay kaming tatlo nang matanaw na namin ang abandonadong warehouse. Magkakaibang direksyon kami para mapalibutan na ang lugar na yon. Approaching to the location, be ready. Nandito na ako. Area clear. Brando, status dyan. No signs of the target. Area clear. Okay, pumasok na tayo sa loob. Marahan naming pinasok ang loob ng warehouse. Pero nang magtagpo na ang mga landas namin doon, pare-pareho naman kaming walang nakitang aswang. Sinuri din namin ang mga sulok-sulok. Kahit senyales ni Celeste ay walang kahit na anong bakas. Baka hindi ito yung warehouse na tinutukoy ni Celeste. Una pa lang ito. May dalawa pang natitira na warehouse na malapit lang sa mga gubat. Parang mga dating hideout yata to ng mga gangster eh. Tingnan nyo, may mga sulat-sulat pa sa pader. Wala namang kinalaman niya sa mission natin eh. Okay, let's proceed. Puntahan na natin yung pangalawang warehouse. Wala na kaming sinayang na oras, Kabanong. Bumalik kami sa sasakyan at agad na rin bumiyahe. Medyo malayo-layo ang binyahe namin kumpara sa nauna. Kaya mga bandang 4:00 na madaling araw kami nakarating. Nasa harapan na naman kami ng mga nagtataasang puno. Mas masukal at mas masikip ang dinaanan namin sa puntong yon. Sa pagkakataong yun naman ay hindi na kami naghiwa-hiwalay. Malayo pa lang kasi natanaw na namin ang isang warehouse na maliwanag at merong mga tao sa labas. Mga lalaking armado rin. Sa isip-isip namin, papaano magkakaroon ng aswang doon? Pre, sindikato yata ang makakalaban natin dyan eh. Hindi aswang. Tutuloy ba tayo? Ang warehouse na yan, ang posibleng location kung saan dinala si Celeste. Kailangan nating i-check kahit na anuman ang sitwasyon. Eh kung titingnan mo ng maigi, parang wala naman dyan Kasi nakakaintindi ka ba? Kahit na anong ang sitwasyon eh. Kailangan nating malaman kung anong status ng loob ng warehouse na yan. Do not engage. Kahit na anong mangyari, hindi tayo gagawa ng kahit na anong ingay na makakaalarma sa kanila. Hindi natin sigurado kung nandyan si Celeste. Kaya gawin natin ang lahat na makakaya natin para huwag magsayang ng bala sa mga hindi natin dapat kinakalaban. Naganap na muna kami ng lugar na mas ligtas na daanan. Napansin namin ang mga nakaparadang truck sa gilid. Sa parting yun lang meron dilim kaya doon na rin kami sumuot. Sandali kaming nagmasid. Makalipas ang halos 20 minutos, nakita naming sumakay na ang ibang armadong lalaki sa isang truck. Kakaunti na lang ang nasa labas pero hindi pa rin kami naging kampante. Maingat kaming gumapang, palapit sa gilid ng warehouse. Pagdating namin doon, nakahanap kami ng malulusutan, isang bintana na kasyang-kasya ang tao. Pagsilip namin sa loob, may mga nakita pa kami ulit na mga nagbabantay, pero mas kakaunti yon kumpara sa mga nasa labas. Merong pinto sa kaliwang banda. Kung sakaling meron silang bihag, doon at doon lang nila yun ilalagay. Kailangan natin makapunta doon. Puntaan ninyo. Gagawa ko ng distraction sa labas para maalarma sila. Anong klaseng distraction yan? Kahit ano. Gusto mo, umungol na lang ako eh. Oh, yes. Gago. Kevin, seryoso to, umayos ka. Eh, seryoso naman ako eh. Sige na, ako nang bahala. Ihandaan niyo yung sarili niyo. Umalis ulit si Kevin. Gumapang siya pabalik sa likuran ng truck. Maya-maya pa, narinig na lang naming may tumatawa. Boses yun ni Kevin, pero iniba niya lang. Hindi lang din siya basta tumatawa. Nagboses matanda rin siya para takutin ang mga bantay sa labas. Dahil sa ginawa niya, naalarma ang mga armadong lalaki. Pati ang mga nasa loob ay napasilip din sa labas. Sinamantala na namin ni Brando ang pagkakataon. Nagmamadali kami makapasok sa bintana. Hindi na kami nagsayang ng oras. Tumakbo kami papalapit sa pintuan. Tinulak namin ng malakas yun, kaya madaling nabuksan. Bumungad sa amin ang isang babaeng nakagapos at nakatapal ang bibig. Nanlalaki naman ang mga mata niya nang mamukaan kami. Celeste, narito kami para iligtas ka. Kumalma ka lang kami nang bahala. Meron siyang sinabi sa amin pero hindi naman namin naintindihan.
Tatanggalin na sana namin ang tapal sa bibig niya nang biglang magradyo sa amin si Kevin sa labas. Sunog na ako! Repeat! Sunog na ako! Alam na nilang narito ako! I will engage! Mamamatay ako kung hindi! Ilayo mo sila rito. Kami nang bahala sa mga matitira. Sige! Copy! Noong mga sandaling yun ay kagad rin namin kinalaghan si Celeste. Pagtanggal namin ng tapal sa bibig niya ay may dalawang lalaking pumasok na kargado rin ng baril. Hindi na kami nagdalawang isip. Nirat-rat namin yon. Paglabas naman namin ay pinagbababaril din namin ng mga natitirang bantay. At dahil nagsunuran kay Kevin ng ibang bantay ay inakala na naming makakaalis na kami. Pero bago kami makalabas ng warehouse, isang matanda ang lumitaw na nagmula sa gilid. Nakasuot ito ng tuxedo na kulay itim. May sombrerong bilog at kulay itim rin. Huwag niyo ako ibibigay sa kanya. Ayoko sa kanya. Siya ba'y matandang aswang na nakilala mo sa isang okasyon? Oo, siya nga. Siya yon. Siya ang sumusunod sa akin. Siya rin ba yung narinig ni Aling Tanya na humahabol sa'yo? Oo, siya nga. Siya yon. Isa siyang aswang. Kayong dalawa! Kayo ang bukang bibig ng ibang aswang! Kayo nga yon! Hindi ako maaaring magkamali! Pabuti naman at nakilala mo kami. Paano hindi ko kayo makikilala? Ang dami nyo ng pinaslang na aswang dito sa Kapis! Malamang hindi ka talaga taga-Kapis eh. Kasi kung taga rito ka lang, baka matagal ka lang wala. Lubayan mo na ang babaeng to. Wala kang mapapala rito kundi kamatayan lang. Kailangan ko ang babaeng yan upang may pagpatuloy ko pa ang dugo ko bilang sinaunang aswang. Kaya kung pipilitin yung kunin ang babaeng yan sa akin, magkakaroon talaga tayo ng problema. Wala kaming pakialam sa problemang sinasabi mo. Hindi namin ibibigay ang babaeng ito. Magkakamatayan muna tayo. Ha! Alam ko, mga matatapang at mahuhusay kayong birador ng mga aswang. At alam ko na ginagawa nyo lang ang trabaho nyo. Pero sa mga pagkakataong ito, kailangan nyong piliin ang sarili nyong kaligtasan kaysa sa tungkulin ninyo. Sinasabi mo bang hindi ka namin kakayanin? Hindi kayo mga taong makakapatay sa kagaya ko. Hindi ang mga bala ninyo. Kaya kung ako sa inyo, bitiwan nyo ang babaeng yan kung gusto nyo bang mabuhay. Wag! Huwag niyo ako ibibigay sa kanya. Ayoko sumama dyan. Halimaw yan. Magiging impyerno lang ang buhay ko kapag siya ang nakasama ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kami papayag na makuha ka niya. Hindi ka na namin hahayaang makuha ng iba. Nabihan ko na kayo. Pero mukhang nakagawa na kayo ng desisyon eh. Kaya wala akong magagawa. Gagamit ako ng dahas para lang sa babaeng yan. Eh di gagamit din kami ng dahas. Madali lang naman kaming kausap eh. Agad namin pinaputukan ng matandang aswang. Hindi siya tinamaan. Sobrang bilis ng galaw niya. Gumapang siya sa pader. Habang iniilagan ng mga bala namin. Hindi namin tinigilan ng pagpapaputok. Kaso kahit na anong tutok namin, hindi namin siya kahit man lang madaplisan. Sa mga sandaling yon, medyo naalarma na ako. Hindi siya kagaya ng mga aswang na napatay namin. Masasabi kong siya ang pinakakakaiba sa lahat. Dahil sa taglay niyang bilis, nagawa niyang makalapit ng hindi natatamaan ng bala. Hinugot niya ang baril at saka hinampas sa akin. Ganon din ang ginawa niya kay Brando. Kinuha naman namin kagad ang mahabang kutsilyo sa tagiliran. Hinarap namin ang matanda. Sabay kaming umatake ni Brando. Pero nahahawakan lang niya ang kamay namin. Hinila kami ng malakas at binalandra sa yerong dingding. Inaasahan ko na talagang darating ang araw na magkakaharap-harap din tayo. Pero pasensya na at hindi ko kayo pinaghandaan. Hindi ko naman kasi kayo nakikita ang problema sa mga plano ko eh. Dahil kahit na anong oras, pwede ko naman kayong paslangin. Pero hindi ko gagawin yon. Hindi ako interesado sa kaya ninyong gawin. Wag! Wag mo akong kunin! Hayaan mo na akong mamuhay! Huwag ka mag-alala, Celeste. Hindi naman kita kukunin para lang gawing kasangkapan sa mga plano ko eh. Kukunin kita at isasama sa buhay ko. Ituturing na asawa, mamahalin at papahalagahan. At kapalit nun, kailangan mo lang akong biyayaan ng maraming anak. Kaibangan niya sinasabi mo. Paulit-ulit ka na lang eh. Ayaw ko ngang maging asawa yung Arabo na hindi ko kilala.
Ikaw pa kaya na aswang na hindi ko rin naman kilala? Eh di kilalanin mo ako. Problema ba yon? Kahit makilala kita, aswang ka pa rin. Layuan mo siya! Tumakbo ko ng mabilis palapit sa aswang kabanong. Sinubukan ko siyang saksakin ng hawak kong patalim. Pero parang alam na alam niya ang gagawin ko. Nailagan niya ako at nahawakan sa kamay. Mahigpit ang pagkakahawak niya kaya nabitiwan ko ang kutsilyo. Sinakal niya ako at iniangat sa ere. Bakit ba hindi na lang tayo magpasalamat dahil bubuhay ko kayo sa ngalan ni Oteng? Bakit kilala mo si Master Oteng? Binalibag niya ako ulit. Pagtingin namin kay Celeste, nakita naming hawak-hawak na siya ng aswang. Sinikmuraan niya ang babae para mawala ng malay. Ito na ang huling pagkikita natin. Kung hindi na kayo makikialam pa sa mga gusto ko mangyari, isipin nyo na lang na swerte kayo ngayon dahil mananatili kayong buhay at masisilayan nyo pa ang paparating na umaga. Hindi! Hindi kami papayag, visit ka! Wag! Hayaan mo na siya. Wala na kaming nagawa ng mga sandaling yon, kabanong. Dinala na ng aswang si Celeste at lumundag na rin papunta sa itaas ng mga puno. Naiwan kami roon na dumadaing ng sakit ng katawan. Hindi ba natin siya habulin? Paano si Celeste? Yung misyon? Hindi. Kailangan nating tanggapin ngayon na nabigo tayo. Anong nabigo? May pagkakataon pa tayo para mabawi yung babae. Brando, hindi natin siya kakayanin. Aminin na natin yon. Hindi siya kagaya ng mga naunang aswang na kinaya natin patayin gamit ang baril natin. Nakita mo naman kanina, di ba? Naiilagan niya yung bala. Walang aswang na may kayang gawin yon. Siya lang. Kung ipipilit natin na kalabanin siya ngayong gabi, mamamatay tayo ng walang kalaban-laban. Hindi natin siya kakayanin ng pisikalan. Umaasa lang tayo sa armas. Anong gagawin natin ngayon? Babalik na muna tayo at ipapaalam natin kay Don Teves ang nangyari. Mag-iisip tayo ng panibagong plano. Kailangan natin makaisip ng paraan kung papaano siya tatapatan pagdating sa lakas at bilis. Napabuntong hininga na lang ako ng mga sandaling yon, kabanong. Natigil lang ang usapan namin nang marinig ang pagradyo sa amin ni Kevin. Agad naming pinuntahan ang lokasyon niya. Inabutan namin siya na nasa tapat na ng sasakyan namin. Oh, nasaan si Celeste? Akala ko kasama niyo siya kanina. Itatakas na namin sana siya kanina eh. Kaso dumating yung matandang aswang. Kakaiba siya, Kevin. Hindi siya pangkaraniwang aswang. Nabawi niya si Celeste at umalis na sila. Wala na kaming nagawa eh. Ay, sayang naman. Dumudugo ulo mo ah. Ayos ka lang ba? Ha? Oo, ayos lang ako. Nabagok lang ako kanina habang tinatakasan sila. Pero huwag kayong mag-alala. Wala nang kalaban. Nalagas ko yung mga humahabol sa akin. For now, kailangan na natin bumalik. Alam kong dismayado kayo. Pero ang mahalaga ngayon, alam na natin kung anong gagawin ng aswang na yun kay Celeste. Ang kailangan na lang nating isipin eh kung paano natin siya haharapin sa mga susunod na engkwentro natin. Bumiyahe na lang kami pauwi. Nagpahinga lang kami at paggising namin, bandang 10:00 ng umaga, agad na namin pinuntahan si Don Teves at si Abdul. Sakto namang magkasama na naman sila habang nag-aalmusal sa dining area. Maupo kayo. Natagpuan namin ang lokasyon ni Celeste kaninang madaling araw. Sinubukan namin siyang iligtas pero nabigo kami. Totoong aswang ang kumuha sa kanya. At hindi lang yon. Ang aswang na yon ay may mga binayarang tao para magbantay kay Celeste. Kaya ang nasa isip namin, may impluwensya rin ang matandang yon. Pasensya na't hindi namin naibalik si Celeste kagad. Pero itutuloy namin ang misyon. Hindi kami titigil hanggat hindi na ibabalik sa inyo ang... Visit na yan, balpak. Kami bigay bayad sa inyo, pero kayo naman, trabaho di maayos. Kayo ba talaga kaya gawan nyo trabaho? Kakaiba ang matandang aswang na yon. Hindi siya kagaya ng mga aswang na napatay namin. Kung hindi ako nagkakamali isa siya sa mga sinaunang aswang na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Ang sabihin nyo, kayo talaga mahihina. Isa lang inyong kalaban, hindi nyo pa kaya batayin. Meron ba kayo dala baril? Pabihira. Ano ba kayo klase? Manahimik ka na nga dyan. Wala kang alam kung gaano kahirap ang trabaho namin ha.
Buti ka pa nga, naghihintay ka lang dito eh. Ako hintay lang kasi ako kliyente ninyo. Ba't ako sasama sa inyo Ako babayad pang pera sa inyo. Kung wala ka masabing matino, pwede bang manahimik ka na nga lang dyan? Don Tebes, patahimikin mo nga yung Arabo na yan. Baka mabira na namin yan eh. Masama pa naman ang araw namin. Ano ba naman kayo? Kumalma nga kayo. Walang mangyayaring maganda kung tayo-tayo magkakagulo. Bigyan nyo kami ng ilang pang mga araw. Hahanapan namin ito ng paraan. Ilang araw? Mapanganib na buhay si Listy. Tapos ilang araw pa? Abdul, naiintindihan ko na nag-aalala ka para sa anak ko. Pero kailangan mong ikalma ang sarili mo. Wala ka rin namang naitutulong eh. Ipaubaya natin ito sa kanila dahil sila ang mas nakakaalam kung papaanong re-resolbahin ang problemang ito. Nanahimik na ang Arabo sa sandaling yon. Mabuti naman at hindi na siya nagsalita dahil kahit ako ay banas na rin sa kanya. Matapos ang pag-uusap ay bumalik na lang muna kami sa bahay. Nagpamuni-muni na muna kami roon. Nagpalamig ng ulo para makapag-isip ng maayos. Kahit ako hindi rin naman sanay na meron tayong misyon na hindi agad nagawa ng maayos. Hindi rin naman natin inaasahan. Sadyang malakas lang talaga yung matandang yun. Pero narinig kong sinabi niya habang sakal-sakal ka niya. Ahayaan niya tayong mabuhay sa ngalan ni Master Oteng. Kilala niya si Master Oteng. Ang hindi natin alam, paano? Hindi kaya dati nang nagkaharaping dalawa? Kung magkaaway sila nun, wala siyang dahilan para hayaan niya tayong mabuhay. Ibig ba nitong sabihin, dati silang magkaibigan? Hindi natin alam. Si Master Oteng lang ang makakapagsabi niyan. Kaso, wala naman na siya. Isang malalim na buntong hininga na lang ang nagawa namin, Kabanong. Pare-pareho kaming lugmok. Hindi kasi kami sanay na may trabahong hindi natatapos na maayos. Hanggang sa pagtulog sa gabi, hindi pa rin ako mapakali. Iniisip ko pa rin kung papaano matatalo namin ang matandang aswang. Hindi naman kasi kami kagaya ni Master Oteng na kahit itak at punyal lamang ang gamit ay kayang tapusin ang misyon. Kinabukasan, nanatili lang kami sa bahay. Hindi na muna kami kumilos para sa misyon. Pakiramdam kasi namin, kailangan na muna naming i-relax ang utak namin para mas makapag-isip ng maayos. Dinilang ko kayo ng masarap na turon. Kumain na muna kayo. Masarap yan, mga iho. Maraming salamat po, Aling Tanya. Ilapag niyo na lang po dyan at kakainin na lang namin yan mamaya. Iniisip niyo pa rin ba ang nangyari? Alam niyo, sa buhay, hindi naman palaging panalo tayo. At hindi palaging umaayon ng panahon sa kung anong gusto nating maging resulta ng ginagawa natin. Napatingin kaming tatlo kay Aling Tanya. Napangiti kami sa sinabi niya. Naalala kasi namin ang nanay namin sa kanya. Narinig ko na hindi niyo kinayang talunin ng aswang dahil hindi umuubra ang baril sa kanya. Meron akong alam na paraan para kahit papaano magawa niyo siyang labanan. Ano pong ibig niyong sabihin? Pamilyar ba kayo sa salitang mutya? Mutya? Oo naman. Yan yung ginagamit ng master namin nung nabubuhay pa siya. Bakit po alam niyo yung bagay na yan? Birado rin po ba kayo ng aswang nung araw? Nako, hindi. Hindi ako kailanman naging ganon. Meron lang talaga akong nalalaman dahil karamihan sa mga kamag-anak ko noon gumagamit ng mutya. Yung sinasabi ko tungkol sa karanasan namin sa mga aswang ay totoo yan. Dahil lahat ng pinsan ko kumakalaban ng mga aswang noon. Hindi ko alam kung makakatulong talaga ito sa inyo. Pero meron akong lugar na kung saan namumugad ang mutya roon. Lumalabas sa mga mutya tuwing huling araw ng Nobyembre. Dakong alas 6 ng gabi hanggang alas 12 na madaling araw. Doon nangunguha ang mga pinsan ko noong araw. Kaya nga lang, hindi ko sigurado kung hanggang ngayon, meron pa rin mutya na nakukuha doon. Ituro niyo po sa amin kung saan. Kailangan naming subukan. Kung yun lang ang natitirang paraan para matalo namin ang aswang na yun, gagawin namin. Ang kaso nga lang, ang mutyang nakukuha ron ay hiram lang. Ibig sabihin sa oras na magawa na ninyo ang pinakamisyon ng mutya, mawawala na ang bisa niya.
Ganun ang nangyayari sa mga pinsan ko kaya isang beses lang nila yon napapakinabangan. Kahit na pansamantala, ang malaga, magagamit namin yun sa laban para mabawi si Celeste. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong lokasyon kung saan kayo makakakuha ng mutya. Hintayin niyo lang ako dito. Agad na umalis sa matandang babae Kabanong. Lumapit naman sa akin si Kevin. Naniniwala kayo ron? Wala namang masama kung susubukan, di ba? Bago tayo pumunta sa sasabihin niyang lugar, kailangan nating alamin kung ano ba talaga ang background ni Aling Tanya. Kakusapin ko mamaya si Don Teves. Hihingin ko ang mga impormasyon ni Aling Tanya. Maya-maya lang din, binalikan na kami ni Aling Tanya. Inabot niya sa amin ang kapirasong papel. Naroon ang kompletong gabay kung papaano namin mapupuntahan ang pinamumugaran di umano ng mga mutya. May 3 araw pa na magbago matapos ang buwan. Kaya kinabukasan ng umaga, nang malaman na namin kung saan nakatira si Aling Tanya, agad na rin kaming tumungo roon. Pagdating namin sa lugar nila, ay nagtanong-tanong kami. May mga nakausap naman kaming ilan sa mga kamag-anak nila. Pati rin ang mga kapitbahay na talagang kilalang kilala ang kanilang pamilya. Kinumpirma ng mga yon na dating araw ay kumakalaban ng mga aswang ang angkan ni Aling Tanya. Pero natigil lang ang mga yon dahil mas pinili ng mga yon ang kapayapaan kesa sa karahasan. Kumpirmado na. Ibig sabihin may pag-asa na tayo matalo ang lintik na aswang na yon. Huwag ka munang maging kampante. Hindi pa nga natin alam kung anong mutya makukuha natin at kung sino sa atin ang makakakuha. Kahit na sino man at ano man ang mutya na makuha natin, ang mahalaga naman may ipangtatapat na tayo sa aswang na yon. Magagawa na rin natin iligtas si Celeste. Inaalala ko, paano kung inanakan na ng aswang na yun si Celeste sa mga araw na nasayang natin? Yan ang hindi natin kontrolado. Kaya habang wala pang mga mutya, ipagdasal natin sana hindi pa sinisimulan ng matandang aswang na yon ang plano niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Huling araw na ng buwan. Ang itinakdang araw para puntahan ang sinabi ni Aling Tanya na pinamumugaran ng anting-anting. Nagdala kami ng mga armas sakaling mapalaban. Liblib din kasi ang pupuntahan namin kaya hindi namin inalis ang posibilidad na baka merong aswang. Halos 1.5 oras din ang binyahe namin. Partida, wala pang mabigat na traffic. Ipinarada namin ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kailangan naming tahakin ang nagtataasang talahib at pumasok sa gubat. Hindi naman na kami nababahala na baka biglang may umatake sa amin. Mas nababahala pa kami na baka bigla na lang kaming tuklawin ng ahas. Exactly 6 p.m. nandito na tayo. Malapit-lapit na naman tayo, di ba? Base dito sa binigay ni Aling Tanya, kapag nalagpasan na natin ang kagubatan na to, makikita na rin ang sinasabi niyang lugar. Tama lang kaya itong ginagawa natin? Ano bang klaseng tanong yan? Malamang oo. Kailangan natin ng panlaban sa matandang aswang na yun Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi ba delikado ang gagawin natin? Wala ba mga pagsubok na kailangan daanan para makuha yung mutya? Kung naalala niyo yung kwento sa atin ni Master Oteng, hindi rin naging madali para sa kanya na makakuha ng mutya. Kaya expect the unexpected. Mas binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga naming matanaw ang malaparaisong ilog na hindi naman kalaliman. Sa gilid ng ilog, may mga halaman na hindi rin naman namin matukoy ang uri. Basta kahit na madilim ang paligid, para bang nagliliwanag ang mga yon. Kakaiba ang nararamdaman namin. Parang mahiwaga. Ito na yun. Ito na yung lugar na sinasabi ni Aling Tanya. Ang tanong, paano natin malalaman na mutya na pala yung nasa harapan natin? Sabi ni Aling Tanya, kapag merong kumikislap, mutya na raw yun. Di simulan na natin ang paghahanap. Maghiwa-hiwalay na tayo para mas madali nating mahanap yung mutya na para sa atin. Wala na kaming sinayang na sandali Kabanong. Nag-iba na kami ng mga direksyon. Ako naman ay dinerecho ang daan. Masuri kong inilawan lahat ng madaraanan ko. Halos 1 oras din yata akong palakad-lakad lang, pero wala akong napapala. Pagbalik ko sa 2 kong kasama,
sugatan si Kevin at si Brando. Oh, anong nangyari sa inyo? Dumulas ako pababa. Akala ko malalaglag na ako sa bangin eh. Pero nakita ko na yung mutya na para sa akin. Hindi ko lang alam kung anong klase ng mutya. Yung sa akin naman, bigla na lang may lumundag na pusa sa akin. Buti na lang nadepensahan ko siya. Nataboy ko yung pusa, pero bago siya umalis, merong naiwan na kuko dito sa braso ko. Yung kuko na yun, kumikislap. Kaya tingin ko, ito na rin yung mutya na para sa akin. Mutya ng kuko ng pusa. Eh ikaw pre, Hanggang ngayon wala pa rin eh. Wala akong makita na kumikislap. Hanapin lang natin. Kung kami meron, malamang yan, meron ka rin. Naging positibo na lang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Naglakad-lakad pa kami at kada sulok ay tinitingnan namin. Maya-maya pa, nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng pakpak. Agad na naming inilabas ang mga baril namin. Ang unang pumasok sa utak namin ay aswang. Yandaan yung mga sarili nyo. Mapapalaban yata tayo ah. Pambihira, pati ba naman dito meron? Be alert. Focus. Marahan kaming naglakad para puntahan ang pinagmumulan ng mga pagaspas. Hindi nagtagal, nakita na rin namin ang isang malaking ibon na nakatungtong sa malaking bato. Hindi namin alam kung anong klase ng ibon yon. Pero nakakasiguro kami na hindi naman yon aswang. Ibinaba namin ang baril na hawak namin. Tinutukan namin yon ng ilaw at marahan din naman kaming nilingon ng ibon. anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. Wala naman siyang ginagawa sa atin eh. Eh bakit ka lalapit? Hindi ko alam. Pakiramdam ko, kailangan ko talaga siyang lapitan. Kapag ikaw hinampas ng pakpak niyan. Napatigil ako sa paglalakad nang makita kong parang nakatingin na sa akin ang malaking ibon. Para bang naiintindihan niya kung bakit kami nasa lugar na yon. Hindi namin alam kung anong klase ng ibon ka. Pero kung ano man ang dahilan kung bakit ka nagpakita sa amin, sana tulungan mo akong mahanap ang mutya na para sa akin. Bumaba ang ibon mula sa malaking bato. Lumipad siya at tumigil sa harapan ko. Hindi ako gumalaw. Sinenyasan ko lang ang dalawa kong kasama na huwag magpapaputok kahit na anong mangyari. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko ay sinusuri ako ng maigi na malaking ibon. Makalipas lang ang halos 1 minuto, lumipad na rin siya papalayo. Buong akala ko noon ay ganun-ganun na lang yon. Pero napansin ko na lang na merong maliit na balahibo ng ibon sa lapag na umiilaw. Parang balahibo lang ito ng sisiw dahil sa hugis nito. Kinuha ko yon. Bigla na lang akong nakaramdam na matinding init sa katawan. Pero hindi ko naman magawang bitiwan. Oh, anong nangyayari sa'yo? Uy! Pare! Wag, hayaan niyo ako. Tingin ko, eto na ang mutya na para sa akin. Maya-maya lang, nawala na rin ang init na nararamdaman ko. Nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo kaya inalalayan na muna nila akong makaupo. Maya-maya pa, nahimasmasan na rin ako. Muli kong tiningnan ang balahibo ng ibon. Hindi na siya nagliliwanag. Isa na lang siyang normal na balahibo sa paningin namin. Anong nararamdaman mo, pre? Pakiramdam ko, nasa katawan ko na ang mutya. Agad-agad? Buti ka pa. Sa amin hindi pa ganyan eh. Kailangan natin matutunan kung paano ito ginagamit. Kailangan natin balikan ang bahay ni Master Oting. Naroon ang lahat ng dapat na malaman natin para maging epektibo itong mutya na meron tayo. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yon, Kabanong. Nagmamadali na namin yung nilisan at nakabalik sa sasakyan. Bago kami dumiretso sa mansyon, nagtungo na muna kami sa isang kainan. Sandali lang kaming nagpahinga. Bandang 12:00 ng gabi, bumiyahe na kami kagad patungo sa bahay ng dati naming master, ang mabangis na albularyo na si Master Oteng. Grabe, ang tagal na rin pala natin hindi nakakapunta rito, no? Buti na lang, consistent ang paglilinis nila Aling Tera dito, kaya hindi napapabayaan. Pwede pa ba tayong pumasok sa loob? Nasa sa atin pa rin yung kopya ng susi, kaya may karapatan pa rin tayo. Isa pa, tayo lang naman ang pinakamalapit na taong kilala ni Master Oteng eh. Bumaba na rin kami ng sasakyan at agad na rin pumasok sa bahay. Pagbukas namin ng ilaw, napangiti na lang kami ng mapait.
nakita namin agad ang larawan ni Master Oteng na nakadikit sa pader. Ang larawan na yon ay kuha pa noong bago pa lang kami sa mga nalalaman namin. Nakakamiss yung mga araw na dito tayo nagiinuman, no? Bakit ba kasi napakatakaw niya sa alak eh? Nauna tuloy siya. Kung hindi lang sana nagpabaya si Master Oteng, di sana kasama natin siyang lumalaban ngayon. Tingin ko, tanggap na niyang mawawala siya eh. Alam niya kasing naiwan niya lahat sa atin yung mga dapat nating malaman eh. Maliban na lang kung paano natin gagamitin ng tama ang mutya. Hindi niya kasi kailanman naisip na gagamit tayo nito balang araw eh. Nasanay siya noon na puro baril ang hawak natin. O siya, isaran niyo na yung pinto. Kunin na natin ang mga libro. Inisa-isa namin lahat ng mga libro na meron si Master Oteng. Inabot din kami ng ilang minuto bago makita ang libro na kailangan namin. Wala kaming sinayang na segundo. Agad naming binasa ang lahat ng nakapaloob doon. Ayon sa mga nakasulat, kailangan na matinding pagsasanay para mapalabas ang tunay na kapangyarihan ng mga mutya. At para magawa yon, kailangan ng mahabang panahon. Medyo sumakit ang ulo ko noong mga sandaling yon, Kaabanong. Kailangan na kasi naming mailigtas si Celeste. Pero wala naman kaming nabasa na may mas madaling paraan para magamit ang mutya. Sa pagpapatuloy ng pagbabasa namin, natutunan din namin ang iba pang hakbang kung papaano makikipag-ugnayan sa mutya dahil base roon, ang mga mutya ay para ding tao na nagtataglay ng espiritu. Paano to? Tatagal ng 6 na buwan ang kailangan natin bunuin base rito sa libro. Kailangan na nating mailigtas si Celeste eh. Wala na ba talagang ibang paraan? Baka naman sa ibang libro nakasulat. Nabasa na natin lahat eh. Wala talaga. Wala pa din palang saysay itong mutya na nakuha natin. Magagamit din natin to. Paano nga? Hindi ko alam eh. Pero malakas ang pakiramdam ko na kakailanganin pa rin natin to. Natigilan kami sa pag-uusap nang maramdaman naming parang may tao sa labas. Agad namin binalik ang mga libro. Pagsilip namin sa bintana, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan. Nung una, hindi namin siya naaninagan, kaya binuksan na namin ang ilaw sa labas. Dito na namin nakita kung sino ang naroon. Siya ang matandang aswang na dumukot kay Celeste. Agad kaming lumabas at hinanda ang baril namin. Bakit ka narito? Paano mo nalaman ang bahay ng master namin? Bago nyo pa nalaman ng bahay na ito, ay alam ko na ito matagal na. Sino ka ba talaga? Bakit mo siya kilala? Hindi ba kayo nagtataka? Dapat wala na kayo ngayon pero hinayaan ko lang kayong makatakas. At dahil yon kay Oteng. Sabihin mo, dati ba kayo magkaibigan? Magkaibigan? Higit pa sa magkaibigan! Diretsuhin mo na kami! Kaming dalawa ni Oteng ay parang magkapatid na noon pa. Pero nasira ang pagkakaibigan namin nang piliin niyang maging kalabang ko kesa maging kagaya ko. Ibig mo sabihin, noon pa man alam na niyang aswang ka? Alam na niyang aswang ako pero mas pinili niya pa rin tahakin ang landas na salungat sa landas ko. Kaya ang naisip ko, gusto niya talaga akong kalabanin. Na talagang kinalimutan na niya ang pinagsamahan namin. Sa akin naman, ayos lang. Hindi naman na masama ang loob ko. At kahit na kailan, hindi rin naman kami nagkaroon ng pagkakataon na maglaban. Iniiwasan namin ang landas ng isa't isa. Hindi ko nga alam na wala na pala siya. Anong dahilan mo? Bakit mo ito sinasabi sa amin ngayon? Nagtatanong kayo, hindi ba? Di sumasagot lang ako. Malis ka rito! Wala kang karapatang dumalaw rito! Mahalaga rin sa akin si Oteng kahit na magkaiba na ang landas namin. Narito lang naman ako dahil bago ko masimulang tuparin ang mga plano ko, gusto kong sabihin sa kanya na mangyayari na ang sinasabi niya sa akin noon na malabong mangyari. At dahil nandito na rin pala kayo, gusto ko lang sabihin sa inyo na ayaw ko kayong saktan. Ayaw kong idamay ang mga taong itinuturing na anak ng aking matalik na kaibigan. Kaya naman, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay. Huwag kayong makikialam sa mga plano ko at walang mangyayaring masama sa inyo. Kung sakaling nabubuhay pa si Master Oteng sa panahong ito, hindi siya papayag sa gusto mong mangyari. At yun din ang pananaw namin.
Wala kaming balak na manahimik. Wala kaming balak na manood lang habang sinisimulan mong maghasik ng kasamaan sa mga tao. Hindi nyo alam ang mga pinagsasasabi nyo. Wala kayong ideya kung gaano kasarap mamuhay ng walang pakialam sa mga bagay-bagay. Kaya hindi ko maintindihan bakit pilit yung nilalagay ang inyong mga sarili sa isang lugar na alam nyong delikado. Dahil yun ang ugali ng isang tao, ang magkaroon ng pakialam sa kabutihan at kapakanan ng iba. Kaya kung tatangkain mong patahimikin kami, mabibigo ka lang. Dahil kahit na anong mangyari, papalag at papalag kami. Kaya prepare yourself, old monster! Tumawa rin ng malakas sa matandang lalaki. Halos manakit ang tiyan niya sa kakatawa. Pero kami, nanatili na kaming seryoso. Gustong-gusto ng pagbabarilin ng dalawa ang matandang kausap namin. Pero pinipigilan ko lang sila. Kailangan namin maging maingat sa mga desisyon na aming bibitiwan. Dahil sa mga pagkakataong yon, alam kong wala kaming laban sa kanya. Lalo na't hindi pa rin namin tuluyang napapagana ang kapangyarihan ng mga mutya. Hindi ko inakala na makaka-impluwensya si Oteng na mga kagaya ninyo. Kumahanga ako sa kakaibang katapangan na ipinapakita nyo sa akin. Pero hindi sa lahat ng oras ay tapang ang ginagamit, mga iho. Kailangan nyo ring timbangin ang sitwasyon. Minsan, mas kailangan nyong mabuhay dahil maraming taong may iwan kapag nawala kayo. Ang katapangan ay isang ugali na madalas nagdadala sa isang individual sa kanyang sariling libingan. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang isip namin. Buong-buo na ang loob namin na gawin ang tungkulin namin. We will do anything to kill you. Aswang! Biglang humangin ng malakas. Sandaling namayani ang katahimikan. Naramdaman na lang namin ang pagbilis ng tibok ng puso namin. Bagay na hindi naman namin nararamdaman ng mga nakaraan naming misyon. Sana hindi niyo pagsisiyan ang desisyon na ginawa niyo ngayong gabi. Ito na ang huling pagkakataon na kalmado niyo akong nakausap. Sa susunod na pag-uusap natin, isa na sa atin ang mamamatay. Ngumisi siya sa amin at nagpakita ng nakakalokong ngiti, Kabanong. Pag-alis niya ay saka lang kami nakahinga na maluwag. Pinagpapawisan kami ng dahil sa pagiging tensyonado. Is this the end? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nasa punto tayo ng misyon natin na talagang susubukin ang katapangan at paniniwala natin sa isa't isa. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Umaga na kami nakabalik sa mansyon dahil sa pagkakaroon namin ng mutya ay kahit papaano nagkaroon ng kaunting pag-asa si Don Teves. Masaya rin kaming sinalubong ni Aling Tanya. Hindi siya makapaniwala na kagaya ng mga pinsan niya, makakakuha rin kami ng mutya sa lugar na yon. Salamat naman sa Panginoon at kahit papaano meron na tayong pangahawakan. Pero kailangan pa naming malaman kung paano gagamitin ng mga mutya. Huwag kayong mag-alala, Don Teves. Hindi naman kami tumitigil na magawa ng paraan ng lahat. Magtiwala lang kayo. May babalik natin ang anak ninyo. Maraming salamat talaga sa inyo. Huwag na po muna kayo magpasalamat. Hindi pa tapos ang misyon Mukhang wala yata si Abdul ngayon. Papunta na nga ang isang yon. Mawalang galang na. Pero bakit niyo ba gustong ikasal si Celeste sa lalaking yun Mukha namang masama ang ugali nun. Mabuting tao naman si Abdul. Pero kasi kailangan siya ng kumpanya ko. Malaking investment ang itataya niya para sa isa kong negosyo. Hindi mangyayari yun kung hindi matutuloy ang kasal nila ni Celeste. Hindi niyo ba naisip na baka kaya nangyayari ang lahat ng ito dahil ito sa karma ninyo? Karma ko? Kinakarma ka na kasi wala kang pakialam sa anak mo Tanging yaman lang ang tumatakbo sa utak nyo ngayon. Baka nga kaya nyo pinapahanap sa amin si Celeste dahil wala ka naman talagang pakialam sa kanya Ang iniisip nyo lang yung kasal at investment. Don Teves, hindi kami mga taong nangungunsinti ng mga mali. Kung inaasahan mong makakarinig ka ng suporta mula sa amin, mali ka ron. Hindi namin gustong manghimasok. Naawa lang kami sa anak nyo Hindi namin inakala na may mga magulang na kayang ibenta ang anak para sa kayamanan. Sa mga sinabi kong yon, Kabanong, nanlaki ang mga mata ni Don Teves. Hindi niya kasi inaasahan na makakatikim siya ng mga salita sa akin. Akala namin ay magagalit siya, pero napaupo lang siya sa sofa at sandaling napayuko.
Bumuntong hininga siya at baka sa mukha niya ang konsensya. Naintindihan ko kung magagalit kayo sa akin, pero try to reflect sa mga bagay na ginagawa niyo. Ikaw at ikaw lang din ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito eh. Paano? Kailangan na namin magpahinga. Babalik na lang kami mamaya rito pag gising namin. Tumango na lang si Don Teves. Paglabas namin ng mansyon, tawa ng tawa ang dalawa. Hindi kasi nila inakala na sosoplahin ko ang isa sa pinakamayamang tao sa Antique. Umuwi na lang kami sa tinutuluyan namin at saka nagpahinga. Paggising namin, dito na nagsimula ang kilabot na mararamdaman ng buong lugar, pati na rin ng buong Antique. Randy, gising! Bakit ba? Anong oras na ba? Pagtingin ko sa labas ay madilim na ang paligid. Hindi ko na namalaya na magdamag na pala akong natutulog. Inabot na ako ng gabi. May nabalitaan kami, pre. Nilusob na ng aswang ang sityo ng mga albularyo na hindi naman sobrang layo rito. Ha? Ano? Nagulat din kami kanina nang marinig namin yung sa residenteng nakausap namin. Randy, tingin ko, nakabuo na ng grupo yung matandang aswang. Hindi na mga normal na tao mga alipores niya, kundi mga aswang na rin. At base sa kwento ng mga nakakita, mababangis na aswang ang lumusob sa mga albularyo. Hindi kagaya ng mga aswang na karaniwan nating napapatay sa mga nakaraang misyon. Kumusta ang mga albularyo? Sa 7 albularyo na naninirahan sa baryo na yon, isa lang ang nakaligtas. Critical pa lagay. Mukhang iniisa-isa na nilang lahat ng taong alam nilang makakaabala lang sa kanila. Baka tayo nang susunod. Alam na ba ito ni Don Teves? Nasabi na namin kanina. Nagpatawag na siya ng mga tauhan na poprotekta dito sa mansyon. Malalim na paghingalang ang nagawa ko noon, Kabanong. Napatingin na lang ako sa mutya ng balahibo ng ibon. Napapailing, nakakaramdam ng pagkabahala. Lihim kong hinihiling na sana ay magkaroon ng himala. Na sana'y gumana ang mga mutya namin kahit na hindi pa namin lubos na napagsasanayan kung paano yon gamitin. Nagpalit ako ng suot. Lumabas kami at nagtungo sa mansyon. Pagdating namin dakong 10:00 ng gabi, marami nang nakapalibot sa buong mansyon. Lahat ay kargado ng matataas na kalibre ng baril. Pagpasok namin sa sala, hindi pa ako nakakapagsalita. Sinalubong na kagad kami na nagngangalit na si Abdul. Ito na sabi ko sa inyo, kayo bagal-bagal kilos, kaya mga aswang gawa na hakbang para gulo sa mga tao. Ano nagawa ninyo? Masarap lang kayo buhay? Ilang araw na lipas, wala pa rin si Liste. Pre, pigilan mo nga ako. Baka mabigosan ko na tong Arabo na to eh. Abdul, stop it. Don't blame them. Ginagawa nila ang makakaya nila para maibalik sa atin ang anak ko. Kung gawa nila lahat, di abot marami araw tong problema na to. Wala sila kwinta. Wala tayo asahan. Ay! Hindi na maganda tabas ng dila mo Magdaan-daan ka. Hindi mo kami kilala kung paano kami gumalaw. Ikaw ngayon banta-banta sa akin. Kala mo ako takot sa inyo? Hindi nyo rin kilala Abdul. Abdul, kalmahin mo. Hindi mo kami kalaban dito. Kung hindi mo gustong paano kami magtrabaho, wala namang problema eh. Di gumawa ka ng sarili mong paraan para labanan ng mga aswang at para maibalik si Celeste. Huwag mo akong pandaran ng kaangasan mo Hindi kami nagsikap na maging birador ng aswang para lang maliitin mo. Totoo naman. Kayo kupad, wala winta, wala... Tarantado naman pala to eh. Hindi ko na napigilan ng sarili ko ng mga sandaling yun, Kabanong. Agad ko na siyang sinapak sa muka at sa lakas ng pagkakasuntok ko natumba siya. Sinubukan niya pa akong palagan pero hindi siya nakatama sa akin. Hinayaan lang din naman kami ni Don Teves. Nang makaramdam siya ng pagod ay siya na mismo tumigil. Ano? Mapagod ka rin. Hoy, tanda mo ito Abdul Sa susunod na insultuhin mo pa kami, ako na mismo ang gagawa ng puntod at lapida mo. Tutinis, wala ka gagawin. Kita mo, ako sakta ng isang ito. Ano tunganga ka lang? Mali naman kasi ang ginawa mo, Abdul. Kaya hindi kita kukonsintihin. Ano?
Bakit? Ako ba ayaw mo na ako invest sa iyo negosyo? Wala na akong pakialam sa investment mo. All I want is to bring back my daughter safe. Kung wala kang may tutulong, wala na akong pakialam sa iyo. Tama lang pala na hindi ka maikasal sa anak ko dahil baka hindi mo rin siya itrato ng tama. Lugo ka na. Iba na utak mo. Ako dapat kasal sa anak mo kasi ako daming pira. Inuulit ko, wala na akong pakialam sa pera mo. So please, leave. Or else, ipapakaladkad kita sa mga security unit ko. Gigil na gigil si Abdul ng mga sandaling yon, Kaabanong, pero wala na rin siyang nagawa kundi ang maglakad palabas. Umiling-iling naman si Don Teves. Masaya kaming malaman na sa wakas, nalaman mo na rin ang kahalagahan ng anak mo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa maging ganito ang sitwasyon bago ko malaman ang halaga niya sa buhay ko. Ay, bakit ganito? Minsan talaga, kailangan mo nang malayo sa'yo bago mo makita ang papel niya sa buhay mo. Pero ang importante naman ngayon, handa ka nang maging ama para sa kanya. Magtulungan tayo, Mang Tebes. Mang Teves? Anong pinagsasasabi mo dyan, Kevin? Ay, Don Tebes pala. Don Teves, ihanda mo ang mas maraming tao. Malaki ang tsansa na manggugulo rin sila rito. Napag-aralan na niya siguro kung ano ang kapasidad ng yaman mo. Kaya malamang sa malamang, isa ka sa bibirahin niya maliban sa amin at sa mga albularyo. Napatango na lang si Don Teves. Pagkatapos ng aming usapan, bumalik kami sa bahay para ihanda ang mga armas namin. Dahil hindi pa namin nagagamit ang mga mutya, aasa na lang muna kami sa mga mahabang baril na nakasanayan naming gamitin. Kinagabihan, umalis kaming 3 sa bahay. Susubukan naming harapin ang mga aswang sa malapit na gubat. Doon kasi ang hinala naming nagtatago ang mga yon dahil napapalibutan lang din yon ng mga baryo. Execution of Phase 1 Plan B. Kailangan muna natin mabawasan ng mga aswang. Phase 2, kunin si Celeste. Phase 3, kill the target. Alam kong hindi tayo pala dasal. Pero hilingin natin sa Diyos na sana magawa natin ang lahat ng pinaplano nang walang nangyayaring masama sa atin. Pati na rin kay Celeste. Nanatiling tahimik ang dalawa. Itinuon na lang namin ang atensyon sa paglalakad sa kalagitnaan ng kagubatan. Hindi nagtagal, nakakita na rin kami ng mga senyalis na dumaan nga roon ng mga aswang. May mga naamoy kaming malansa na alam namin sa kanila nang gagaling. Sinundan namin ang amoy hanggang sa makarating na kami sa kabilang baryo. Tahimik na ang lugar, pero hindi namin maramdaman ang kapayapaan, lalo na't alam namin na meron ding mga naninirahang manggagamot doon. Nagmasid kami ng maigi. Pumasok kami sa baryo at rumonda para alamin ang status ng lugar. Wala kaming nakitang aswang pero hindi kami naging panatag. Nagtago na muna kami sa gilid-gilid at hinintay kung may mga darating na kalaban. Kung sakaling ito ng huling laban natin, ano yung pangyayari sa buhay mo na gusto mong balikan? Uy, ano bang klaseng tanong yan? Hilig mo talaga sa drama no? I'm just opening a good topic. Kasi di natin alam kung ito na nga ba ang huli. Kaya better na mapag-usapan na natin tong bagay na ito hanggat may oras pa. Para naman mas madagdagan pa yung mga nalalaman natin sa isa't isa. Well, gusto kong balikan yung sandaling inalok niya ako na matuto na gumamit ng mutya, pero tinanggihan ko. Siguro kung tinanggap ko yun, baka hindi ako nagkaproblema ngayon Kung tinanggap yun, baka mag-isa ka lang na lumalaban ngayon at wala kami sa tabi mo. Nakumbinsi mo lang naman kaming sumama sa iyo nang dahil sa baril Kung sa bagay, may tama ka nga naman. Ikaw, Brando. Ang gusto kong balikan, yung panahon na buhay pa ang kapatid ko. Kung makakabalik ako sa panahon na yon, baka nagawa ko pang pigilan ng aksidenteng nangyari sa kanya. Hanggang ngayon kasi, sinisisi ko pa rin ang sarili ko Kung sana, hindi ko inuna yung ibang bagay kaysa ihatid siya sa school niya. Hindi siguro siya maaksidente. Pre, wala kang kasalanan sa pangyayaring yun. Hindi mo gusto yun. At walang nakakalam na mangyayari yun sa kapatid mo. Siguro, nangyari yun
dahil tapos na ang misyon niya sa mundo. Baka nga ang misyon niya samahan ka lang talaga sa mga araw na parang ayaw mo nang mabuhay. Bigla naman siyang nawala ng maging okay na ako. Napakadaya naman. Kasi, yun lang talagang papel niya sa buhay mo, ang maging gabay mo, para makabalik sa dating ikaw. Pero, huwag ka mag-alala. Nandito naman kami ni Randy. Ikaw, Kevin? Ako? Gusto ko lang balikan yung unang araw na nagkakilala tayong tatlo. Yung kasi ang pinakamasayang araw sa buhay ko Dahil sa inyong dalawa, pakiramdam ko, nagkaroon ako ng bagong dahilan para magpatuloy. Yun lang naman. Wala masyadong drama. Ano ba to? Walang ya. Bakit parang naiiyak ako? Buwisit kasi tong si Kevin Mga iyakin pala kayo Mahihinang nila lang. Ano yun? Ang madramang pag-uusap ay biglang napalitan ng tensyon. Naalarma kami nang maramdamang may mga gumagapang na sa mga bubungan ng bahay. Noong mga sandaling yon, alam naming hinahanap na ang mga aswang kung saan bahay natutulog ang mga albularyo at manggagamot doon. Kaya naman, wala na kaming sinayang na oras. Tumungtong din kami sa mga bubong. Hindi na naming hinintay pa na may masaktan silang mga residente. Agad na rin kaming nagpaulan ng bala. Mga buwisit kayo! Mga aswang kayo! Mamatay na kayo! Move! Move! Nilakad namin ang bubungan papunta sa kabilang bahay. Dahil sa sorpresang atake namin sa mga aswang, marami sa kanilang hindi nakapaganda kaya tinamaan sila ng mga bala. Hindi pa tumatagal ng 10 minuto, nalagasan na agad sila ng maraming kasamahan. Bagay na mas lalong nagpataas ng aming moral. Pakiramdam namin ay umaayon ang sitwasyon sa amin noong mga oras na yon. Naalarma na rin ang mga residente. Agad din naman naming inabisuhan ng mga manggagamot at albularyo ng kanilang baryo na labanan ng mga aswang. Kaya naman, mas lalong naging mahirap para sa mga nilalang na yon na makalamang sa laban. Lumaban na rin kasi ang mga tao, habang kami naman patuloy lang sa pagpapaulan ng bala sa kanila. Natapos ang mga sandali, napatras namin ang mga aswang at walang nasaktan sa hanay ng mga residente. Nasa 15 aswang ang nalagas namin sa kanila, bagay na mas lalong nagpaliyab ng katapangan ng mga tao. Pwedeng bumalik pa sila mamaya, kaya manatili na muna kayo rito hanggang mamayang umaga. Pag alis namin, maging alerto lang kayo palagi Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay ang mga manggagamot at albularyo rito. Pero huwag kayong mag-alala, babantayan namin kayo hanggang sa wala ng aswang ang manggugulo sa baryong ito. Nagpalakpakan pa ang mga tao, Kabanong, pero natigilan kaming lahat nang marinig na meron pang isang aswang na naiwang buhay. Papatayin na sana siya ng isang albularyo pero pinigilan ko siya. Magagamit namin yan para malaman kung saan naglulunggang pinuno nila. Kinuha namin ang lalaking aswang. Hita lang naman ang tama niya kaya nasisiguro naming hindi agad siya mamamatay. Pinahirapan namin siya. Pinaramdam namin sa kanya ang impyerno para lang magsalita siya. Ano? Di ka magsasalita? Sige, idadamay namin ang pamilya mo sa oras na mahanap namin ang lungga nila. Magsasalita na ako. Huwag lang sila idamay. Nasa baryo sila ng patras, sa paanan ng bundok Maruha. Nandoon ang mga aswang, pati si Abulag. Siguraduhin mo lang na tamang sinasabi mo Dahil kung hindi... Hindi na natapos ni Kevin ang sasabihin niya nang pagbababarilin na ni Brando ang aswang. Agad naman itong nalagutan ng hininga. Uy, sana pinatapos mo naman muna ako magsalita, di ba? Bastos ka rin naman Nakita na natin nakuha na natin ang kailangan natin. Wala nang silbi yan. Kinaumagahan ay agad kaming nagtungo sa mansyon para ipaalam ang pangyayari. Nagpadala naman ng maraming tauhan si Don Teves sa baryong pinanggalingan namin para sa seguridad ng mga naroroon. Habang kami naman, kaunting pahinga lang ay naganda na kagad kami sa pupuntahan namin. Ngayong alam na namin ang kinaroroonan ng pinunong aswang na si Abulag, hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Tutungo na kami sa lungga niya para bawiin si Celeste. Sandali!
Papasok na sana kami sa sasakyan nang biglang dumating si Don Teves. Hingal na hingal. Paglapit, pinakita niya kagad sa amin ang 45 na baril. Gusto ko sumama. Nako, delikado ho, Don Teves. Baka mapahamak lang kayo ron. Matataas na level ng mga aswang ang inaasahan namin makakaharap namin doon, Don Teves. Makasalip na magkita kayo ni Celeste, si San Pedro makita nyo. Alam kong delikado, pero gusto kong patunayan sana ko na mahalaga siya sa akin. Handa kong isugal ang buhay ko para sa kanya. Pangako, hindi ako magiging pabigat. At kung sakaling dumating ang pagkakataon na mas kailangan niyong pumili, piliin niyo ang sarili niyo kesa sa akin. Sadyang gusto ko lang talaga na meron akong gawin para sa anak ko. Hindi ko kaya na naghihintay lang habang iniisip kung kumusta na kaya siya. Sige o, papayagan namin kayong sumama. Pero ipangako niyo sa amin na hindi ka gagawa ng sarili mong desisyon ha. Makikinig ka sa amin, Don Teves. Sige, pinapangako ko. Basta para kay Celeste, gagawin ko ang lahat. Sabay na rin kaming pumasok sa sasakyan. Bandang alas 5 pa lang ng hapon ay bumiyahe na kami. Malayo-layo ang baryo na pupuntahan namin. Nasa boundary yon ng Antique at Capiz. Hindi na rin kami nagtaka kung bakit doon nagkukuta ang mga aswang. Mas madali kasi silang magkakaroon ng access sa dalawang probinsya dahil nasa pagitan lang naman sila. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Don Teves. Napangiti na lang ako ng palihim. Masaya ako para sa kanya dahil sa wakas, ginagampanan na rin niya ang pagiging ama. 2 oras ang naging biyahe namin dahil marami kaming dinaanan na lubak. Dahilan para mas maging mabagal kami. Mga bandang alas 8, natanaw na rin namin ang bundok na sinasabi ng aswang. Hindi naman sa nagdududa ako pero paano tayo makakasiguro na totoong dyan nga naglulungga mga aswang? Hindi rin kami sigurado. Nung umamin yung aswang na kinausap namin, iba ang naramdaman ko. Kaya ang sinusundan natin ngayon ay ang kutob lang namin. Madalas ba itong nangyayari? What I mean is, yung sa kutob kayo bumabase? Oo. At hindi pa kailanman nagkamali ang kutob naming 3. Sana nga. Nandyan na ang anak ko. We're approaching to the target. Kaya kailangan yung maging triple alerto. Lalong-lalo ka na, Don Teves. Dahil hindi sa lahat ng oras kayang-kaya ka namin bantayan. Bumuntong hininga na lang si Don Teves. Maya-maya lang ay naglakad na rin kami patungo sa lugar kung saan hinihinala naming naroon ang aswang na si Abulag. Habang naglalakad, may kakaiba akong nararamdaman sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko matukoy kung saan sa katawan ko nararamdaman ang weirdong pakiramdam. Para bang gumagaan ang bawat hakbang ko. Akala ko noon ay dahil yun sa ilang araw na hindi pagkakaroon ng kompletong tulog. Binaliwala ko lang hanggang sa ilang metro na lang ang layo namin na nasa harapan naming baryo at sa puntong ito kumpirmado na namin ang baryong yon ay pinamumugaran ng mga aswang. Totoo nga sinabi ng aswang na yun. At tama rin ang kutob natin na nagsasabi siya ng totoo. Yun na ang una at tuling magtitiwala tayo sa aswang. Medyo kakaunti lang sila. Malaki rin siguro yung naitulong ng mga nalagas nating aswang. Kakaunti, pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Hindi natin alam kung anong mga klaseng aswang ang mga yan. Anong plano? Kailangan mag-ipon-ipon sila sa isang lugar para mas madali natin silang mapatay. Naisip niyo ba ang naisip ko? Mukhang iisa nga tayo ng iniisip. Don Teves, kaya mo bang magsilbing pain? Ha? Pain? Sigurado ka ba? Alalahanin mo, para ito sa anak mo. Napakamot na lamang si Don Teves sa ulo niya. Hindi niya magawang magreklamo. Kaya kahit na natatakot, pumayag siya sa planong naisip namin. Pinaubad namin sa kanya ang damit niya. Nakapantalon na lang siya. Tinanggal namin ang sapatos at ang baril niya. Kailangan niyang magmukhang bitag na nakatakas. Kaya nilagyan namin siya ng tali sa kamay at busal sa bibig. Ganito ang gagawin niyo, Don Teves. Kailangan mo makarating sa harapan ng baryo, sa mismong pugad.
Magpapanggap kang humihingi ng tulong. Kapag marami-rami na sila, bigla kang dumapa. Saka kami papasok. Magiging epektibo ito ano? Hindi naman ako madadali rito. Kung magagawa mo ng maayos ang sinasabi namin, sisikatan ka pa ng araw kinabukasan. Kayang-kaya mo yan, Don Teves. Isipin mo na lang na gagawin mo ito para sa anak mo. Napatango na lang si Don Teves. Nang makabuelo na siya, tinalian na namin ang kamay niya at nilagyan na rin ng busal ang bibig. Naglakad siya palapit sa bungad ng baryo. Agad naman niyang napukaw ang atensyon ng mga aswang. Lumapit ang mga yon. May iba pang parang natutuwa. Nasa isip siguro ng mga aswang na yon na pwede nilang gawing pulutan si Don Teves. Hinintay lang namin na dumami pa ang mga naroroon at nang makita naming umabot na sa 10 ang naroon, dumapa na rin si Don Teves. Kami naman ay agad nang lumabas sa pinagtataguan namin. Pinagbababaril namin sila. Pinaulanan ng bala hanggang sa bumulagta. Nang masiguro ng patay na ang mga yon, ay agad namin binalik ang damit at baril ni Don Teves. Kinalagan na rin namin siya ng tali at busal. Ayos, magaling ang ginawa niyo, Don Teves. Para akong aatakin sa puso, akala nyo ba? Pambihira oh. Pero hindi pa itong tamang oras para maging masaya. Meron pang mga natitira. Here we go again! Engage! Move! Ha? Umabante na kami habang nagpapaulan ng bala sa mga aswang na nagtatangkang makalapit. Noong mga sandaling yon, hindi kami magawang atakihin ng mga nilalang na yon. Maganda kasi ang forma naming 4. Magkakadikit kami. Magkakatalikuran habang umuusad. Mga ilang sandali lang, napansin naming paunti na sila ng paunti. Kaya naman mas lalo kaming nilakasan ng loob. Hindi nagtagal, naubos na namin ang mga aswang. Search the area! Dito ko! Mabilis kaming nagiwahiwalay para pasukin ang mga kabahayan, pero wala nang naroon. Hindi rin namin nakita si Celeste. Akala namin ay nakatakas na kami, pero naggulat na lang kami nang makita namin sa bungad si Celeste. Nakabusal din ang bibig. Kasama niya si Abulag at ang 2 pang aswang na nakahawak sa kanya. Ang lakas ng loob niyong sirain ang komunidad na ginawa ko. Hindi niyo ba mahal ang buhay ninyo? Bakit ba ayaw niyo na lang manahimik, ha? Kagaya ng sinabi namin sa inyo, mananahimik lang kami kung magagawa mo kaming patayin. Ganun ba? Ngayon sana ang perpektong oras para bumuo ng anak. Pero dahil sa inyo, naabala ang sanang pagtatalik namin ng pinakamamahal kong babae. Kaya naman, pagbabayaran niyo ang ginawa ninyo. Hoy, ikaw, ibalik mo sa akin ang anak ko. Hinayupak kang aswang ka. Ang pangit mo! Ikaw ba ang ama ng babaeng ito? Pwes, maligayang pagkikita. Kaso, magiging ito na ang huling sandali ninyo. Ipapakita ko sa anak mo kung paanong dahan-dahan kang mamamatay. Hindi na nagsayang ng oras sa matandang aswang. Agad na itong nagbago ng anyo. Humaba ang mga kuko nito. Tumulis ang kanyang ilong at tenga. Naging kulay pula ang mga mata at parang nagbago ang kanyang balat. Parang naging makunat o matigas. Sa isang iglap lang, naging halimaw na si Abulag. Siya pa lang ang kauna-unahang aswang na nakita namin na ganoon na magpalit ng anyo. Be ready! Aatake na siya! Dumistansya kami sa isa't isa. Nang makita naming lalapit na ang matandang aswang, sabay-sabay namin siyang pinagbababaril. Pero naggulat kami sa pinakita niyang bilis. Para kaming bumabaril sa hangin. Hindi namin siya magawang tamaan. Kahit na maliwanag sa lugar na yon, ni isang bala ay walang dumampi sa kanya. Hinintay niya lang na maubos sa mga bala namin. Inuna niyang inatake si Brando dahil ito ang may pinakamalaking katawan sa amin. Pinagkakakalmot niya si Brando at pinagsususuntok sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatapos niya roon, sinunod naman niya si Kevin. Nung una, nakikipagpalitan pa ng suntok si Kevin kay Abulag. Pero kalaunan, tumilapon na lang din siya. Hindi normal ang lakas ni Abulag. Hindi siya pangkaraniwang aswang. Doon ko mas naintindihan na talagang sinaunang aswang nga talaga siya ng antike.
Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay. Pero mas pinili nyo ang ganito. Kagayang-kagaya nyo talaga ang master ninyong si Oteng. Wala akong pakialam kahit na ikaw ang mas nakalalamang sa mga oras na ito. Dahil kahit ikamatay pa namin, hindi kami susuko sa'yo. Mabilis siyang nakalapit sa akin, Kabanong. Sinakal niya ako at itinaas sa ere. Ramdam na ramdam ko ang puwersa sa liig ko. Kaunting-kaunti na lang ay makakasilip na ako sa langit nang biglang lumapit si Don Teves. Pinukpok niya ng baril si Abulag. Pero sa kasamaang palad, hindi naman yon umubra. Lalo lang itong nagalit. Kung hindi lang sana nakisama ang tatlong ito, baka itinuring din kitang ama. Pero isa ka rin pangahas na nangangarap na mapatay ako. Hindi mo pag-aari ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. At kung pwede lang ha, huwag mo kong tatawaging ama kasi nakakadiri. Isang matandang aswang na pumatol sa mas bata. Kawawa ka naman. Bulok na yung tutoy mo eh. Inaagnas na yata. Masyado kang madaldal. Dinakma ni Abulag ang kwelyo ni Don Teves at saka hinagis sa pader ng bahay. Sa lakas ng pagkakatama niya, nawalan na ito ng malay. Nagpupumiglas naman si Celeste pero wala rin siyang magawa. Malakas ang dalawang aswang na nakabantay sa kanya. Ngayon, uunahin ko muna kayong tapusin. Ano pa talagang motibo mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Masyadong malupit ang mga tao sa mga nilalang na naiiba sa kanila. Ang tanging gusto ko lang ay ang sariling lipunan. Lipunan ng mga aswang na kung saan walang taong nabibilang. Mangyayari lang yon kung mananaig ang mga aswang sa lupain na ito. Kailangan mawala ng mga tao at kailangan sumibol na ang mga panibagong henerasyon. Mga aswang na malalakas na kagaya ko o masigit pa. At mangyayari lang din yon kapag nagkaroon na kami ng anak ni Celeste. Siya ang magiging ina ng mga magiging anak ko. Ang mga magiging tagapagmana ng aking dugo. Dahil sa ginagawa mo, tama lang na kinalimutan ka na ni Master Oteng. Ang mga kagaya mo, walang karapatang maturing na kaibigan o kapatid. Salot ka, Abulag! Isa kang malaking salot! Manahimik ka! Dinakma niya ako sa kwelyo. Sinuntok niya ako ng malakas sa sikmura. Ramdam na ramdam ko ang galit niya dahil sa impact ng kanyang suntok. Sumuka na nga ako ng dugo noon pero hindi pa rin siya nakontento. Ilang beses niya rin akong pinagtatatadyakan sa kung saang parte ng katawan ko. Hanggang sa maramdaman ko na lang sa sarili ko na para akong lantang gulay. Maya-maya pa, nakita ko na lang na humaba na ang kuko niya. Kasing haba yun ng kutsilyo. Patubog niya akong dinakma. Akmang itatarak na niya ang mga kukong yun nang biglang, Bitiwan mo siya! Makulit ka ba talaga? sabay na lumusob si Kevin at Brando. Naramdaman kong napagana na nga nila ang mutya. Kinagulat naman yun ng matandang aswang. Hindi niya inaasahan ang paglapit ng dalawa. Kaya hindi na siya nakailag sa suntok ng dalawa sa muka. Tumalsik si Abulag. Agad naman nilang sinundan yon. Gamit ang mutya, binugbog nila ang matandang aswang. Sa isang iglap lang, ay ganun kabilis nagbago ang lahat. Magiging patas na rin ang laban ngayon. Humanda ka! Ano akala mo? Kayo lang hindi pangkaraniwan? Kami rin, no? Ngayong napagana na namin ang mutya, magdasal ka na sa diablong sinasamba ninyo. Mutya! 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 Pesting mutya na yan! Nakakairita! Kahit na kailan, sa gabal! Paano kayo nagkaroon ng ganyan? Binigyan ba kayo ni Oteng bago siya mamatay? Ha? Hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ito na ang gabi ng kamatayan mo. Muling lumusob si Brando at Kevin. Nakipagsabayan na sila kay Abulag. Napangiti na lang ako nang makitang parang kasing bilis na rin nila ang kalaban namin. Ako naman, sinubukan kong bumangon. Pero kapag gumagalaw ako, sumasakit ang lahat ng galos ko sa katawan. Pakiramdam ko ay may mga butong na bali sa akin. Nang nabugbog ng dalawa si Abulag, mapapanatag na sana ako pero
Kahit ilang ulit nilang gawin yon, paulit-ulit lang na bumabangon ng aswang na yon. Tumawa ito ng malakas na parang walang nangyayari. Bagay na kinabahala naman ni Brando at Kevin. Anong nakakatawa? Buwang ka ba? Alam niyo kung anong nakakatawa. Hindi niyo ko magagawang patayin kahit nagamit-gamitin niyo pang ipinagmamalaki niyong mutya. Alam niyo ba ang mutya ay nauubos ang lakas kapag ang gumagamit sa kanila hindi sila kabisado? Halatang halata na wala kayong alam sa mutya. Kusa lang itong naging aktibo dahil sa matindi niyong pangangailangan. Pero hindi pa rin sasapat ang kapangyarihan ng hilaw na mutya para talunin ako. Biglang lumakas si Abulag. Mabilis siyang nilapitan ni Brando. Kinalmot ito ni Abulag at tinamaan sa braso. Sumunod naman ang malakas na suntok. Tumama sa panga na naging dahilan para agad na mawalan ng malay si Brando. Si Kevin naman nagsimula ng mangamba at matakot. Hindi na ito nakagalaw sa kinatatayuan at lumapit sa kanya si Abulag. Akmang itatarak na ni Abulag ang mahahaba nitong kuko nang makarinig kami ng putok ng baril. Nag-ika-ika si Abulag ng tama nito sa balakang pero hindi pa rin yung naging dahilan para mapigilan ito. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang anak ko. Isusugal ko kahit ang buhay ko pa! Pinagbababaril ni Don Teves si Abulag pero nakailag na yon. Naubos ang bala ni Don Teves. Sinimantala na matandang aswang ang pagkakataon. Lumapit agad ito kay Don Teves para tudasin. Noong mga sandaling yon, gustong gusto kong iligtas si Don Teves pero wala akong magawa. Buong akala ko noon mananatili akong nakadapa doon habang pinagmamasdan ng natatalo ang mga kasama ko. Pero dahil na rin siguro sa matinding pangangailangan, nagawa kong paganahin ang mutya ng balahibo ng ibon. Nagkaroon ng malakas na liwanag. Nasilaw ang aswang dahilan para mabitiwan niya si Don Teves. Habang ako naman, naramdaman kong parang bumalik sa normal ang katawan ko. Nawala ang mga galos, pati na rin ang bali ng buto ko ay biglang gumaling. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Para akong nakalutang sa alapaap. Pagkawala ng liwanag, bumungad sa akin ang reaksyon ni Abulag na gulat na gulat. Namimilog ang mga mata habang nakanganga. Pasensya ka na, Abulag. Ngayon lang gumana ang mutya ko eh. Ako naman ang haharap sa'yo. Hindi nga umubra ang mutya nila sa akin eh. Sa'yo pa kaya? Anong klaseng katangahan yan? Wala akong pakialam. Ngayong gumagana ng mutya ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para talunin ka. Magsasalita pa sana siya, pero naramdaman ko na lang na parang kusang gumalaw ang katawan ko. Mabilis kong nilapitan si Celeste. Binigwasan ko ang dalawang aswang na may hawak sa kanya. Ibinaba ko siya at dinala kay Don Teves. Don Teves, gumilid kayo ni Celeste ha. Ako nang bahala rito. Maraming salamat. Walang iya ka! Hindi mo may lalayo sa akin ang asawa ko! Wala kang asawa rito, no? Baliw ka na! Nagmamadali ako makalapit kay Abulag. Sinalubong naman niya ako sa ere. Pagbagsak namin ay pumailalim siya sa akin. Pinagsususunto ko siya sa muka. Sinusubukan niyang salagin ang kamao ko gamit ang kamay niya. Pero masyadong malakas ang bawat suntok ko kaya umaabot pa rin sa kanya muka. Pero nagawa niya pa rin akong itulak palayo. Siya naman ang umatake. Bawat kalmot ay naiilagan ko na. Sa paningin ko ay mabagal ang bawat galaw niya. Kaya madali ko na siyang maiiwasan. Sobrang lakas ng mga pandama ko noon kaya kahit na anong gawin ng matandang aswang, hindi niya maipadampi ang kamao niya sa akin. Hindi ka naman nanalo, Abulag. Ito na katapusan mo. Hindi ako papayag. Buwisit! 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 Sinuntok niya ako pero nailagan ko yun. Sinamantala kong open ang tagiliran niya. Doon ko na hinataw ng malakas ang kamao ko. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Tumilapon siya sa pader. Pagbangon niya, tabingi na ang katawan niya. Kung nabubuhay lang si Master Oteng, hindi siya magdadalawang isip na sabihin sa akin na tudasin ka na. You need to take your rest, Abulag. Hindi.
Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko ng maraming taon. Kailangan mong tanggapin na mas maikli ang hangganan ng kasamaan. Yun ang pagkakamaling ginawa mo. Ang umanib sa kadiliman. Manahimik ka! Muling umatake si Abulag sa akin, pero dahil nangihina na siya, paulit-ulit lang din siyang natutumba. Hindi na siya makatama. Maya-maya pa, dinampot ko na rin ang itak na nasa lapag. Walang pagdadalawang isip kong itinarak yon sa tiyan niya. Ibinaon ko ng malakas para tumagos sa likod. Kasunod naman noon ay ang kanyang pagsuka ng maraming dugo. Hindi ito maaari. Kung sana ay naging mabuti ka rito sa lupa, baka nagkaroon ka pa ng konsiderasyon sa Diyos para makita mong nag-iisang taong nagbigay ng halaga sa'yo. Paalam na, Abulag! Agad na rin siyang bumagsak. Hindi nagtagal ay nalugutan na rin siya ng hininga. Naiyak na lang si Celeste nang masigurong natalo na namin ang aswang. Ramdam na ramdam namin ang takot at trauma na naidulot sa kanya ng mga naranasan niya. Dad, sorry. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Kung sana nagpakasal na lang ako sa Bombay na yon, di sana hindi to nangyari. Sorry ah. Huwag ka mag-sorry anak. Kasi kung ibabalik natin ang oras, mas pipili na kita kaysa sa investment ng siraulong Arabo na yon. Wala kang ginawang mali. Sa katunayan, proud ako sa iyo kasi pinili mo kung anong makabubuti sa iyo. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil maraming taon akong naging makasarili. Nagyakap ang mag-ama. Napangiti na lang kaming tatlo. Kagaibang ginhawa ang nararamdaman namin nang makitang sa wakas, nagkaayos na rin ang dalawa. At sa wakas, wala na rin ang aswang sa antike. Sabay-sabay naming nilisan ang lugar na yon. Sugatan ng dalawa kong kaibigan, habang ako naman ay parang wala lang nangyari. Ganun kasi kalakas ang mutya ng nasa akin, kaya madaling naghilom ang mga galos ko sa katawan. Kaya naman ako na rin ang nagmaneho pa uwi. Makalipas ang ilang buwan, buhay na buhay ang mansyon. Sobrang sigla ng bawat isa dahil payapa na hindi lang ang mansyon pati na rin ang buong probinsya. Wala nang banta ng mga aswang at higit sa lahat, maganda na rin ang samahan ni Don Teves at Celeste. Bagay na binigyan nila ng daan para ipagdiwang. I'm so thankful na kayo ang nilapitan ko. Una pa lang naniniwala na ako na kakayanin niyo mga aswang na yon. Hindi nga ako nagkamali. Utang naming mag-ama ang buhay namin sa inyo. Anything you want, just tell me. Lahat ibibigay namin para sa inyo. Hindi na, Don Teves. Tama na yung ibinayad niyo sa amin. Masaya na kami na nagawa namin ang misyon namin ng matagumpay. Masaya rin kami dahil naging daan ng milyon na yon para bumuti ang relasyon niyong mag-ama. Sa totoo lang, itong misyon na ito ang pinakasumubok ng katatagan namin. Pero ang dami naming natutunan. Kaya maraming salamat sa inyo ha. Ngayon may mutya na kami. Kailangan na lang namin linangin yun. Sakaling may lumaganap na namang aswang, mas maaasahan nyo na kami. Oo naman. Kayo pa ba? Okay, cheers! Teka. Mas masarap ang inuman kung may pulutan. Heto, dinakdakan para sa inyo. Maraming salamat po, Aling Tanya. Maraming salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman na pwede rin pala kaming gumamit ng mutya. Ay nako, wala yon. Ginawa ko yon kasi ayokong mapahamak ang alaga ko. Salamat po. Kahit na kailan, palagi ka nandyan para sa akin. Cheers na! Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Bukod kasi sa natapos na ang problema namin, ganap na rin kaming tagapangalaga ng mutya. Hindi nawala ang kapangyarihan nito dahil kailangan lang pala naming linangin ang mutya at mas pausbungin ang kanyang kapangyarihan. Kaya sa mga sumunod na taon, kasama na namin ang mutya sa pagharap sa bagong kabanata ng aming buhay. Samantala, sinubukan namin bumalik sa pamilya namin. Kalaunan, natanggap na rin nila kung anong buhay ang gusto naming tahakin. Mula noon, hindi na sila nakialam. Kami naman,
pinagpatuloy namin ang pagiging birador dahil naniniwala kami na hindi pa nauubos ang mga aswang sa Pilipinas. Hanggang dito na lang, Kabanong. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay at nakaabot hanggang dulo. Sana ay may nakuha kayong aral. Pinagpalang araw sa ating lahat. Wakas,